Isang mabait at mapagmahal na anak at kapatid si Meredith. Ni walang tulak kabigan sa dalaga, pero isang pangyayari ang susubok sa kanya. Nagawa niya magpanggap bilang asawa ni Armando Del Rio, ang asawa ng twin sister niya na si Melanie. Dahil likas ang kabutihang loob, ginawa niyang pagpapanggap para isalba ang kasal ng mahal na kakambal nang iwan nito ang asawa at sumama sa ibang lalaki. May pag-asa pa kayang maayos ni Meredith ang relasyon ng dalawa kung siya ang araw-araw pinarurusahan ni Armando para sa kaparasahang dapat ay sa kakambal niya. Paano kung hilingin ni Armando na sumiping sa kanya? Kaya pa rin kayang isakripisyo ni Meredith ang dangal para sa pagmamahal sa kapatid? At paano kung pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya, biglang bumalik si Melanie kung kailan ramdam na niya ang pag-amo ni Armando? Melanie's POV. Armando, please, magpapaliwanag ako. Luhaang sabi ni Melanie habang nakasunod at halos kalad ka rin ng asawa, papasok sa loob ng manson. This is the end of your shit game, Melanie. Ngayon ibibigay ko ng kalayaan mo. Gusto mong sumama sa lalaking yon? Then be it, for all I care. Nanggagaliiti si galit si Armando. Ang mga ugat nito sa leeg at ulo tila maglalabasan sa tindi ng gigil. Ano ba naman ang problema ninyong mag-asawa, iho? Humahangos na sumulpot ang mag-asawang Del Rio dahil sa gulong likha ng sigaw nito. Pinaglilipat-lipat ang mga tingin sa kanilang dalawa. Napahilamos to sa mukha bago sumagot. Tanungin niyo ang magaling na babaeng yan. Naka-check-in sa motel kasama ng kabit niya, mama. Is this true, Melanie? Malumani na tanong ng ginang na nagpabaling sa kanya. Di siya nakasagot. Ang ulo niya tila napako sa sahig pero muling umangat nang marinig ang malalaki at malalakas na hakbang ng asawa pamadhig sa hagdan. Saglit lamang nakarating ito sa itaas at nagbabang muli ay bitbit ang talaksa ng damit niyang binaklas niya sa closet. Here, go to hell. Sumama ka sa lalaki mo. Inihagis ito ang mga damit at maleta niya sa sahig. Tsaka nagtatagis ang bagang na bumalik sa itaas. Hilaman sa luha kanina dahil sa pagkahiya, taas noong nilisan ni Melanie ang bahay na iyon. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon, ang sumama kay Benedict. Mula sa bahay ng asawa, nagpahatid siya sa apartment ng Kalaguyo. Masaya siya. Masayang masaya na sa wakas, nakalaya na siya sa asawa. I'm glad na magkakasama na tayo, babe. Tinig ni Benedict nang salubungin siya sa gate. Inakbayan siya nito at giniya papasok sa loob. Me too. Dahil hindi na ako pwedeng umuwi kay Armando. Galit na galit siya sa akin. Sa atin. What? You are so impossible, Melanie. Bulalas ni Meredith sa sinabi ng kapatid. Mula sa pagmimix ng kape sa kanyang cafe, natilihan siya. Nangunot ang noon niya at nabitawan ng hawak. Makinig ka muna, Meredith. Pinalayas ako ni Armando na gusto ng parents niya na bumalik ako roon para ayusin ang relasyon namin. Pero ayoko na talaga. Bakas, sa tinig nito sa kabilang linya ang pagkadesperada. Pero hindi ko kayang gawin ang pinapagawa mo this time, Melanie. Walang matinong taong gugusting magpanggap na asawa ng kakambal niya. Sabi niyang di maiwasan na mapailing. Sa isip, napaka-imposible talaga ng kapatid. Please, Meredith, makikipagbati ako sa mommy at daddy kung yan ang gusto mo. Pumayag ka na, please. Wait, ang sabi mo, ayaw mo na, di ba? So bakit kailangan ko pang palitan ka sa buhay ng asawa mo? Naguguluhang tanong niya. Dahil ayoko ma-freeze ang mga accounts ko, Meredith. Isa pa, tinawagan ako ng mama na umuwi na. Nakausap na raw nila si Armando. Look, isang linggo na ako nakatira with Benedict at aaminin ko, I am happy with him now. Please, pumayag ka na. Gaya na sinabi ko, makikipag-ayos ako kay mommy at daddy. Pumayag ka na, please. Kahit mag-isa, napaikot ng hindi oras ang eyeballs niya. Lumabas na rin ang totoo. Ayaw nitong putulin ni Armando ang sustento rito dahil hindi nito kayang mabuhay ng walang luho sa katawan. Sigurado ka ba? Aaminin niyang bigla siyang natigilan. Kung kanina desidido siyang hindi ito pagbigyan, ngayon nagtatalo ang puso't isip niya lalo't alam niya matutuwa sigurado ang mommy niya kapag nakipag-ayos dito si Melanie. Oo, I promise. Magkita tayo, ihahatid kita sa manson. When Armando moved closer, saglit tumigil ang paghinga ni Meredith. Walang pagitan ng mga katawan nila. Hindi siya sigurado kung kaninong tibok ng puso ang naririnig niya, pero marahil ay kanya. Hindi niya kasi alam kung nervyos o excitement ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya hihimatay na siya sa mga susunod pang sandali.
Kaya niyang tanggapin ang pasulpot-sulpot na panunumbat ni Armando at pagpukol nito na masasamang tingin sa kanya. Kahit pa madalas pakiramdam niya, ikatutunaw niya iyon. Pero ang ganitong sitwasyon hindi niya napaghandaan. Una sa lahat, birhen siya. Birhen siya sa lahat ng bagay dahil hindi pa siya nagkaroon ng nobyo sa edad niyang 25. Kaya hindi niya talaga alam kung bakit hindi niya naisip na posibleng bagay na to nang pumayag siya sa gusto ng kakambal na magpanggap na asawa ni Armando Del Rio. Armando, wait! Alanganin niyang sabi, tsaka ito bahagyang itinulak ng tangkain nitong kalase ng buhol ng roba niya. What is wrong with you? Bulyaw nito. Mabuti na lang at napigilan niya ang sariling mapapitlag. Ano kasi, Armando? Wala siyang mahagilap na sasabihin. Ramdam niya mas lalo lumakas ang tibok ng kanyang puso. Mabubuko na ba siya? O mas magandang umamin na lamang siya kay Armando? Nag-aagaw ang puso't isip niya sa dapat niyang gawin at ilang sandali siyang natahimik. What? Untag nito sa pananahimik niya. Masama ang pakiramdam ko, Armando. Sa wakas, nagawa niyang sabihin. Pinilit niyang bumangon at dalidaling tumayo rito para ayusin at pakalmahin ang sarili. For God's sake, are you kidding me, wife? My dear wife? Every time nagkakandara pa ka para lang sa atensyon ko, and now, tumatanggi ka? Bakit ha? Dahil mas magaling magpaligaya ang lalaki mo? Come on, tell me. Padaskal na rin tong umalis ng kama at tinarap siya. Halos panindigan na naman siya ng balahibo dahil sa taas ng boses nito, bukod pa sa panilisik ng mga mata. No, hindi ganon, Armando. Masama talaga ang pakiramdam ko. Humigpit ang hawak niya sa buhol niyang kanroba na tila ba makukuha na siya ng lakas doon. Nakita niyang inis na sinuklay nito ang mga daliri sa buhok at pumihit patungo sa may pinto habang ang mukha'y nanatiling madilim. Saan ka pupunta, Armando? Nagawa niyang itanong bago ito tuluyang makalabas ng silid. Sa impyerno! Sigaw nito bago pabalibag na isinara ang pinto. Noon naman ang lulumong napaupo sa gilid ng kama si Meredith. Ngayon pa lang parang gusto na niyang mag-back out sa kasunduan nila ni Melanie. Tila hindi siya tatagal at mamamatay siya sa nerbiyos sa klase ng asawang mayroon ng kakambal. Batid niyang may dahilan ng lahat ng galit ito para kay Melanie na ngayon siyang sumasalo. Pero iba pala kapag narito na siya sa aktwal na sitwasyon. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Mag-iisang linggo na buhat nang maparito siya sa mansyon ng mga Del Rio, ngunit hindi pa rin siya sanay. At mukhang hindi siya masasanay. Dahil pagkatapos siyang palihim na ihatid dito ni Melanie, hindi na siya makontak ng kakambal. Ayaw niyang isipin pero mukhang napasubo siya sa pagpayag ng papagkap na Melanie. Hindi rin niya alam kung nakapag-ayos na nga ba ito sa mga magulang nila gaya ng sinabi nitong magiging kapalit ng pagpayag niya. Ayaw naman niyang tumawag sa bahay nila at magtanong sa mga magulang dahil baka makahalata lamang ang mga ito. Magtatayo sila ng cafe sa Bataan ng isang kaibigan. Yon ang sinabi niya sa mga magulang na dahilan kung bakit matagal-tagal siyang mawawala. Matapos magmuni-muni, pinasya niyang magbihis na at lumabas ng silid. Nagtungo siya ng kusina at doon, dinatnan niyang naghahanda ng hapunan ng mga kasambahay habang nakabantay si Mrs. Del Rio. Nakita siya nito at tagli ngumiti ang ginang. Tama nga ang sinabi ni Melanie. Mabait na mga biyanan nito at walang ibang gusto kundi maging maayos ang relasyon ni Armando sa asawa. Kamusta, iha? Nasaan ang asawa mo? Sana isinabay mo na siya sa pagbaba mo. Magiliw nitong sabi habang tinitiklop ang tila recipe book na tangan. Umalis ho si Arman, mama. Alanganin niyang sabi. Pihadong magtatanong na naman kasi ito kung anong nangyari at biglang umalis si Armando gayong malapit ng maghapunan. Nangunot ang noon nito na inakala niyang dahil sa pag-alis ni Armando pero mali siya. Iba ang lumabas sa bibig ng ginang. Kailan mo pa tinawag na Arman ng asawa mo, iha? Oho, nito lang ho, ma. Naisip ko lang for a change. Nagawa niyang sabihin kahit ang totoo, muntik na siyang mag-walkout sa sobrang kaba. Okay, nag-away na naman ba kayo, iha? Puno ng kuryosidad ang tono nito, tsaka siya giniya palabas ng komedor at dinala sa sala. Na magtapat sila sa leatherette sofa, kumapit to sa isang braso niya para sabay silang maupo. Hindi naman ho. Kaya lang ho kasi naglalambing si Arman, mama. Hindi ko napagbigyan. Hindi niya maintindihan. Pero animo natural ang pagsusumbong niya sa ginang. Alam mo, iha,
Tayong mga babae ang may hawak kung paanong lalong mahuhulog sa atin ang ating mga esposo. Just give in to his wishes. Nasa atin ang formula, ika nga. Isang pilit ng ngiti ang sinagot niya sa matandang Del Rio. Tatandaan ko ho yan. Mama, nang gabing iyon hindi nila kasabay sa hapunan si Armando. Nakahiga na siya ngunit ito'y hindi pa rin bumabalik. Mukhang nagalit talaga ito pero mas nanaisin niya na yon. Naisip niyang mas mabuti pa nga siguro yon dahil kahit papaano makaiwas muna siya rito. Ihahanda muna niyang ganap ang sarili at kung posible, uurong na siya sa kasunduan nitong ni Melanie. Kailangan magkausap sila ng kakambal. Sasabihin niya ritong hindi niya kayang pangatawanan ng kanilang plano. Gusto niyang magkaayos sa mga magulang at kapatid pero dapat yata hindi niya isugal ang sarili. Sigurado na siya ngayon na madaragdagan na naman lalo ang galit ng mga magulang kay Melanie dahil sa ginawa nila pero wala na siyang magagawa. Mag-uumaga na halos nang sa wakas, narinig niyang dumating pa ang kotse ni Armando. Nagtulog-tulugan siya at inihanda ang sarili sa pagpasok ito sa silid pero bigo siya. Walang Armando ang pumasok sa kwarto ng gabing iyon. Kinabukasan, maaga pa rin nagising si Meredith kahit na wala naman siyang tulog halos. Pasado 7:00 na lumabas siya ng silid para sumabay sa oras ng almusal. Dito kasi sa bahay ng mga Del Rio, sabay-sabay dapat kumain hanggat maaari. Napahinto siya sa tapat ng guest room na kanagdog ng kwarto niya dahil tila naririnig niyang nakabukas ang TV doon. Akmang lalapit na siya para marinig yung mabuti nang biglang lumabas si Armando at huling-huli siya nito sa gusto sana niyang gawin. Hiyang-hiya siya at hindi malaman ko anong gagawin. Sa huli, nagyuko siya ng ulo para umiwas sa galit na naman itong mata. What are you doing? Singhal nito. Nag-uumpisa na namang magrigodon ang tibok ng dibdib niya dahil eto na naman ito. Pinagsisigawan na naman siya. Ha? Wala. Narinig ko kasi naka-on yung TV. Pakikinggan ko lang sana. Dito ka ba natulog, Armando? Utal-utal na sambit niya dahil sa nervyos na lumulukob na naman muli sa kanya. Kung tutuusin, dapat sanay na siya dahil sa tuwing kaharap ang lalaki, hindi naman siya nito kinausap ng hindi nakasinghal. Wala kang pakialam, okay? Yun lang, at tuloy-tuloy na itong nanaog sa hagdanan. Hindi niya maintindihan, pero nakakaramdam siya ng kahungkagan sa paraan ng pagtrato nito sa kanya, kahit pa nga para kay Melanie yon at hindi sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi tahimik na sumunod dito. Nakaupo nito sa dining table, kaharap ang mga magulang pagdating niya roon. Iha, maupo ka na. Sambit ni Mrs. Del Rio nang makita siya. Siya nga naman, Iha. Segunda naman ang ama nito. Si Armando walang pakialam na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Nasa pagkain ang buong atensyon nito at dire-diretso ang pagsubo. Iho, kailan ipa-finalize ang lineup ng partido ninyo? Tanong ni Mr. Del Rio sa anak na noon lamang nag-angat ng tingin. This weekend, Papa? Dapat pala, Iha. Magpasuka tayo ng damit na isusuot mo sa pagtitipong yon. Ani Mrs. Del Rio sa kanya. Wala siyang reaksyon pero kita niyang nagsalubong kaagad ang kiling ni Armando at binalingan ng ina. And what do you mean by that, Mama? Naturalmente, para isuot ni Melanie sa party, Iho. Kailangan presentable kayo mag-asawa. Hindi ba't ikaw kamong may damit na? Nakangiting sabi ng mabait na ginang. So ang plano mo ba? Pumunta ka roon na mag-isa, Iho? Natural hanapin ang partidong asawa mo. Anang ama nito. Kitang-kita niya kung gaano kadali ang anyo ni Armando nang tingnan siya. Siguro kung kaya lang siya nitong tirisin sa sobrang galit sa kanya, ay matagal na nitong ginawa. Then bring her to your designer, Mama. Malamig nitong sabi. Yeah, total nag-abiso na ako kay Katya. Sambit ng ginang na ang tinutukoy ay ang baklang designer at stylist nito. Mama, sa tingin ko hindi na kailangan. Marami naman akong formal wear na po pwedeng isuot. Aba, anong nangyayari at gusto mo yatang magsuot lamang ngayon ng lumang damit, Melanie? Dati-dati malayo pang event na dadalohan mo. Well prepared ka na? Anyway, sumama ka na sa mama. Total, kailangan mo maging maganda sa mata ng mga taga San Miguel? Yun lang naman ang magiging papel mo kaya't sulitin mo na. Sarkasikong sabi ko. Armando, saway ng ama nito. Excuse me, may lalakarin pa ako sa Kapitolyo? Idinampi nito sa labi ang tablecloth at saka tumayo. Matapos itong humalik sa pisngi, ng ina ay tuloy nang lumabas ng komedor. Paglabas ito'y kitang-kita niya sa mata ng mag-asawang Del Rio ang awa para kay Melanie.
Maging siya'y naaawa sa lagay ng kakambal, lalo at tahasang inaamin ng asawa nito na pang-display lamang si Melanie para sa darating na eleksyon. Gabi na nang umuwi si Armando. Mula sa bintana ng kanyang silid, kita niya, sumusuray ito habang naglalakad papasok na mansyon. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto para salubungin ito dahil maaari itong mahulog sa hagdanan sa klase ng lakad nitong iyon. Eksaktong kabubukas nito ng pintuan sa ibaba nang maabutan niya. Armando? Sinalubong niya ito at takmang dadaluhan, ngunit tinabig siya nito. Gayunman ay umaagapay pa rin siya dahil hindi naman niya kaya na makitang mahulog na lamang ito sa hagdanan. Go back to your room. Singhal nito ng tangkain niyang hawakan ito sa siko. Aalalayan lang kita. Tingnan mo nga ang itsura mo. Sa ayos mong yan, hindi mo kayang umakyat. Aniya na ang tinutukoy ay ang paggabay na lamang halos ito sa barandilya ng hagdanan. Bakit ba bumaba ka pa? Leave me alone, Melanie. Lasing na lasing man to, ay tuwid pa ring magsalita. Come on, Armando. Do not be that rude. Sa pagkakataong yon, sinampay na niya ang isang braso nito sa kanyang balikat at tuluyan itong inalalayan na makaakyat. Stop it, Melanie. Hindi bagay sa'yo. Patuloy ito sa pag-iinsulto kay Melanie pero hindi naman na ito tumutol pa. Maya-maya naramdaman niya ang halos buong bigat nito ay nakadagan na sa kanya. Hindi na rin to nagsasalita kahit naisip niya, marahil nakakatulog na ito. Buong sikap niya itong inalalayan. Kulang na lamang mangudgod siya sa may kataasan din na hagdanan dahil sa bigat nito. Kung sa bagay, malaking lalaki si Armando kaya given na yon. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas marating nilang hallway sa itaas. Saglit siyang huminto para ayusin si Armando. Lumipas pa ang 5 minuto at sa wakas, naipasok niya ito sa silid nito at ni Melanie. Hinihilod niya ito at binagsak sa kama. Ang mga paa nitong nakakawit, sinampan niya at saka inilis ang sapatos ito, maging ang mga medyas. Ngunit ang mga damit nito ay hindi niya kayang alisin. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng lalaking hubad. Isipin pa na kapag binihisa niya ito ay sigurado, madadaiti ang mga palad niya sa katawan ni Armando. Naisip niyang baka magising ba ito habang ginagawa niya iyon at manambalik na naman ang kagustuhan nitong sumiping sa kanya. Sa huli, hinayaan niya na ito sa ganong ayos. Saka na siya lumapit sa guest room na tinulugan ito na nagdaang gabi. Sa party ng partido, kung saan ipa-finalize ang line-up para sa darating na local elections, pilit ni Meredith na ipinta sa labi ang isang totoong ngiti. Ginawa niya iyon magmula nang bumukas ang pinto ng kotse ni Armando. Ito na may nakaalalay sa kanyang siko at todo dikit sa kanya na tila isang totoong mapagmahal na asawa. This is my wife, Melanie. Pakilala pa nito sa kanya sa harap ng mga politikong naroon. Wala pa ring kupas ang asawa mo. Mayor? Makahulog ang sabi ng isang konsehal na kasama nila. Dapat bakunin mo ang asawa mo, Mayor. Uso ngayon ang mga agaw ng asawa, lalo pat maganda kagaya ng asawa mo. Sabi naman ng isang babaeng kongresista na napansin niyang kanina pa iba ang tingin sa kanya. Kaya nga madalang ko lang ilabas si Mrs. Congressman Pabirong sagot pa ni Armando. Kitang-kita ni Meredith nang pumakla ang ngiti nito bago siya tapunan ng pailalim na nang uuyam na tingin. Sa paglipas ng panahon, hindi ito umaalis sa kanyang tabi. Sa kistap ng mga kamera nakakambal na yata ng mga ganoong pagtitipon. Game na game ito at tila inaaral din itong mabuti. Ang bawat ngiting pinawawalan. Sa tuwin ay halos magkiskisa ng kanilang mga katawan na bagamat ikinaiilang niya ay hindi naman niya maaaring ayawan. Batid nilang dalawa na sa kanila partikular na nakatingin ang lahat ng taong naroon at wala silang pagpipilian kundi umarting magkasundo kung nais nilang mailoklok sa pwesto ni Armando. Sa susunod nga, huwag ka nang magpagandang masyado. Kung sa bagay, yun naman nga pala talaga ang gusto mo. Gusto mo'y palaging nasa sayo ang mata ng lahat? Himutok sa kanya ni Armando habang lulan ng kotse papauwi. Sa lakas ng boses nito, sigurado siyang naririnig sila ng personal driver nito. Mula sa rearview mirror, nakita niyang pasimple lang itong nakatingin sa kanila ni Armando, kaya mas lalong nandiit siya sa hiya. Stop insulting me, Armando. Kung ganito rin lang na lahat ng kilos ko ay may puna ka, ikaw na lang mag-isang pumunta sa mga pagpupulong ng partido ninyo. Huwag mo na akong isama. Inirapan niya ito. Oo nga at pinabilik mo ako sa buhay mo para ibalandra sa eleksyon.
Hindi mo naman kailangan ipamukha sa akin yun araw-araw. Besides, ikaw naman na nagsabi na I have to look my best. Hindi ito nakakibo. Naisip niya marahil tinamaan ito kahit papaano. Pagdating sa mansyon ng mga Del Rio, ay balik sila sa kanilang totoong estado. Sa guest room ito tumuloy samantalang siya sa silid nilang mag-asawa. Sa sasakyan kanina, habang pauwi, animo na naman ito mabangis na tigre na handa siyang sakmalin anumang oras. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na sana, totoo na lamang ang lahat ng pinakita nito kanina sa mga tao. Na sana, tuloy na pinoprotektahan siya nito. Sa unang araw ng kampanya, formal na ipinakilala ni Armando sa isang political rally sa harap ng munisipyo. At naturalmente, isang mamahaling kristal ang turing ni Armando sa kanya ng araw na iyon sa harap ng mga taga San Miguel. Malakas na palakpakan ang maririnig sa bahaging iyon nang umakyat sa malit na entablado si Armando. Patunay na mainit at tinatanggap ng mga tao ang kandidatura nito. Ngunit kapansin-pansin ang karamihan sa mga tumitili at pumapalakpak ay mga babae. Mayor ng bayang iyon. Dalaga, may asawa, matrona mukhang hook sa kagapuhan ng tumatakbong mayor. Kinuha siya nito sa kinaupuan, dinala sa gitna na magpa siya itong ipakilala siya sa mga tao. Muli niya ngang narinig ang palakpakan, ngunit hindi kasing lakas gaya ng kanina itong nagpakilala ng MC. Nagpatianod siya at bahagyang kumaway sa mga tao. Kasama ang iting pilit niyang maging matural. Hindi niya dapat kalimutan ang biri ni Armando. Kailangan na ang makita ng mga tao ay in love na in love sila sa isa't isa. Ni isa'y wala dapat makaalam na may problema silang mag-asawa. Kapag naging mayor ba ako, makakaasa ako sa suporta mo, Melanie? Tanong nito sa kanya sa harap ng almusal kasama ng ama at ina nito. Ngunit bago pa siya makasagot, muli nitong nagsalita. I doubt it. Umiiling na sabi nito. Knowing you, shopping, spa, salon ang interes mo. Huwag mong pangunahan ang asawa mo, son. Sabi ni Mrs. Del Rio sa anak. Don't mind him, iha. Sabi nito at saka pinisil ang kamay niya. You're crossing the bridge kahit na wala pa naman tayo doon. Huwag kang magsasalita ng tapos. Hintayin mong dumating ang pagkapanalo mo at saka mo tingnan kung anong kaya mong gawin. Sarkastikong sabi niya. Sukat doon, kitang-kita niya ang biglang paggalaw ng mga muscles sa panga ni Armando pero hindi siya nagpa-apekto. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Sa isang linggo may medical mission na gagawin sa barangay Santa Rita. Hindi pwedeng hindi ka sasama. Kailangan ipakita mo sa mga tao na may puso ka para sa kanila. Huwag kang mag-alala at sasama ako. Naka-ismid pa niyang sabi. Naiinis siya dahil kung pangunahan siya nito ay ganoon na lamang. Naalala niyang bigla ang kakambal. Kung nagkataong si Melanie ang kasama ni Armando, siguradong susuko ito sa kakambal niya. Baka nga matalo pa ito dahil sa kaartihan ng kanyang kapatid. Sa style ni Melanie nung kang mapasama ito ni Armando sa mga aktibidad na kailangan itong daluhan, lalo na kung katirikan ng araw. Maaga pa lang maraming nakapila sa maluwag na basketball court ng Santa Rita. Ngayon ang araw ng medical mission ni Armando at hindi niya maintindihan ang sarili pero excited siyang talaga. Sa katunayan, mas nauna pa nga siya nagising kaysa rito kaninang umaga. Nagluto siya ng almusal at tinanan siya nito sa kusina na siya ang gumagawa noon. Maagang maaga, iniyom na siya nito. Ininsulto at sinabing masyado naman daw siyang umaarteng pabibo. Naisip tuloy niya, marahil hindi nilulutuan ni Melanie ng pagkain ng asawa kapag nasa bahay ang mga ito. Hindi siguro nasanay si Armando sa ganong setup, kaya hindi niya masisisi kung ikinagulat ito ang ginagawa niya. Kung sa bagay, wala talaga sa personalidad ni Melanie ang maglalagay sa kusina. May mga naririnig siya sa ilang naging kasambahay ng kakambal na maging ang pagtatanggal ng scrunchie sa buhok nito ay iniaasa pa nito sa iba. Na maging ang pagkakamot at pagsisintas nito ng sapatos ay hindi pa nito magawang mag-isa. Lihim siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit naging ganon si Melanie, samantalang napalaki naman silang mabuti ng kanilang mommy at daddy. Dinisiplina naman sila ng mga ito nung maliit sila, pero sadyang iba talaga ang ugali ng kapatid. Palibhas ay marami to naging kabarkada noon, na ayaw man niyang sabihin pero naging masamang impluwensya kay Melanie. Simpleng jeans at red t-shirt na may mukha ni Armando na nakaimprinta roon ang kanyang suot. Bawat araw ng pangangampanya nila nasanay na siya na ganoon ang kanilang uniform. Kahit pa siya bilang si Meredith ay mabibilang sa daliri na nagsuot ng jeans at t-shirt. Madalas kasi nakabestida siya kahit saan magpunta.
Pero since mangangampanya sila, hindi po pwedeng ganon ang kanyang attire. Ayaw niyang pandilata na naman siya ng asawa ng kakambal. Isa pa, mas okay kung naka-jeans siya. Mas okay na attire yun, lalo pat alam niyang di siya masyadong mapagtutuunan ng pansin dahil magiging busy siya. Tatlong malalaking tent ang dinatnan nilang nakatayo sa basketball court. May ilang medical frontliner na nakatoka sa bawat tent na sa pagkakaalam niya ay galing sa iba't ibang barangay. Kahon-kahon ng mga pinamimigay na gamot. Bata, matanda, may sakit at wala ay mabibigyan. May libre pang mga food packs. Nice smile, ha? Sana mapanindigan mo yan hanggang mamaya. Muntik na siyang mapapitlag nang mula sa likod ang umangil na naman na si Armando. Pinakapigil niya ang sarili na umikot ang kanyang eyeballs. Bakit ba daig pa nito ang CCTV cameras? Pakiramdam niya nakasunod sa kanyang galaw ang mga mata nito, kaya nag-uumpisa na siyang mailang. Sa kabila ng pagiging abala nito sa mga residenteng naroon, hindi pa rin talaga ito nawawalan ng time na usisain kung ano ang kanyang ginagawa. Parang humahanap talaga to ng way para sirain ang araw niya. Palagi itong may puna, parang wala na siyang ginawang tama. Don't mind me, please. Maraming taong nakaabang sa'yo. Pagkasabi noon, walang paalam na iniwan niya na ito roon. Tinungo niyang isang tent kung saan kasalukuyang binibigyan ng pangkaraniwang gamot ang mga bata. Tumulong siya sa pamamahagi, gamot sa ubo, lagnat, sipon, ang ilan sa nakita niyang nakapaloob sa mga paper bags. Pagkatapos inaabutan ng mga ito ng tigi-isang kiddie meal ng isang sikat na fast food. Tuwang-tuwa ang mga ito. Napangiti siya na makakita ng isang bata na pagkakuha ng kiddie meal, binigay kagad sa kapatid na karga-karga nito. Paalis na ang mga ito nang tawagin niya. Binigyan niya ng isa pa para sa nag-aalagang ate. Dala marahil ng labis na katuwaan, nayakap pa siya ng mga ito. Hindi niya maintindihan pero kakaibang saya ang dulot sa kanya noon. Sobrang sarap sa pakiramdam na may napapasaya silang mga batang kagaya ng mga ito. Lingid sa kanya nakikita ang lahat ng iyon ni Armando. Nang sumapit ang tanghali, halos bumaha ng pagkain sa isang kulob na tent para sa mga staff. Marami nang naroon pero siya'y naaaliw sa patuloy na pamimigay sa mga bata. Mag-aalauna ng tanghali, naroon pa rin siya dahil marami pang nakapila at patuloy pang dumarating na mga tao. Magpahinga ka naman daw, sabi nila. Sabi ni Armando na hindi niya nabalayang nakalapit. May dala tong bottled water na binuksan pa para sa kanya. Kinuha niya yon at uminom. Sa tagal ng pagkakatayo niya rito, talagang uhaw na siya. Nararamdaman din niyang tagaktak na ang pawis sa kanyang noo. Pinunasan niya yun ng palad pero sinigundahan niya ni Armando ng panyo na dinukot ito sa bulsa. Ito na ang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Thank you. Awang ang bibig niyang sabi. Totoong nagulat siya sa ginawa nito. Sabihin bang kanina lamang ay para tong babaeng may period sa klase ng init ng ulo. Gusto na nga sana niyang magdiwang eh. Gusto niyang isipin na inaalala naman siya nito kahit papaano. Pero naisip niyang lahat pakitang tao na naman ulit nito sa lahat ng mga taga San Miguel. Siguradong kung sila lamang dalawa ay hahayaan itong mamuti ang mata niya sa gutom. Nakakapagod. Sabi niya para maibsan ang pagkailang na nararamdaman. Masyado mo namang dinidibdib itong ginagawa natin. Anas nito na sapat lamang para dumating sa kanyang pandinig. Ingat na ingat itong may makarinig na iba. Masarap kasi sa pakiramdam na may mga nagpapasaya tayong tao. Ang hirap ipaliwanag pero iba yung fulfillment na nararamdaman ko. Sana nga ikaw maging mayor para marami pang maging ganito. Sabi niya pero bandang huli, natigilan din. Parang gusto niyang mahiya sa sarili. Maging mayor man si Armando, hindi naman siya ang first lady, kung hindi si Melanie. Nang mapansin niyang nakatingin si Armando sa kanya na para bang may nasabi siyang kamangha-mangha ay nag-react siya. Bakit? Duda ka na naman sa sincerity ko? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin naniniwalang may kabutihan ding nakatago sa loob ko? Na sinisikap ko na talagang magbago para patunayan sa'yo na gusto ko talagang isalba ang marriage natin? Matagal bago ito sumagot. Kumain ka na sa loob, ako muna rito. Sa halip sagutin ang mga tanong niya ay tugon ito. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa rin. Mayor kami na ho dyan. Sabay na ho kayo mag-lunch itong si Ma'am Melanie. Anong dalawang barangay officials na lumapit sa kinaroroonan nila. Gaya ng inaasahan, binigyan to ni Armando ng pamatay ng ngiti, kaya ginaya naman niya. Kayo, tapos na ba kayo? Tapos na ho kami. Okay, God. Alam na alam niyo naman, ayoko nagugutom kayo. Biro pa ni Armando sa mga ito.
Pagkuway ginagap nito ang palad niya at giniya siya papasok sa tent na kinaroroonan ng mga pagkain. Pagdating doon, pinaupo siya nito sa isang bakanting mesa at ito pa ang kumuha ng pagkain para sa kanya. Mabilis itong umalis at bumalik kaagad. Natuwa siya at hindi naman gaanong marami ang kinuha nito. Pero may napansin siya sa laman ng kanyang plato. May ilang pirasong buttered shrimp doon, bagay na hindi niya kinakain. Allergic siya sa hipon. Napupuno ng pantal ang buo niyang katawan kapag kumakain siya noon. Let's eat. I know gutom ka na rin. Tiniis mo lang para maging magandang tingin sa'yo ng mga tao, right? Nanguuyam na naman ang tinig nito pero hindi na lamang niya pinansin. Gutom na siyang talaga at mas gusto na lamang niyang kumain. Inumpisahan niyang galawin ang pagkain sa plato. Inubos niyang lahat ng nilagay nito pero iniwan niya ang shrimp. Kita niyang nangunot ang noo ni Armando dahil doon. Kumakain pa rin to pero sandaling huminto para lang titigan siya. Why don't eat that? Shrimp is your favorite, diba? Takang-taka ang boses nito at hindi niya napigilan mapanunok dahil doon. Kung bakit naman kasi nakalimutan niya. Paborito nga para ng kakambal niya ang hipon. Lumikot ang mata niya nang dahil doon. Nag-isip ng isasagot. Nothing. I just don't want it right now. Sinadya niyang tapangan ng tinig. Nakahinga siya na maluwag nang hindi na ito magtanong. Kamusta na Santa Rita, iha? Masayang mukha ni Mrs. Delio ang sumulubong sa kanila ni Armando pag-uwi ng gabing iyon. Ginabi na sila dahil dumaan pa sila sa Kapitolyo at nakipag-meeting pa ito sa partido. Nakakapagod pero masaya. Nakakatuwang marinig ang mga plataporma ni Armando at iba pang mga balak nito sa bayan kung sakaling ito ang bagong uupong alkalde. Humalik siya sa pisngi ng ginang. Humawak to sa isa niyang braso at humantong sila sa sofa. Si Armando tahimik lang na nakasunod. It was good, Mama. Ang sarap magserbisyo sa mga tao. Bukal sa loob niyang sabi dahil yun naman talaga ang nararamdaman niya kanina. Sa bawat ngiti ng mga taong nakapila, sa bawat simpleng pasasalamat ng mga inosenteng batang naroroon, parang hinahapos ang kanyang puso. Stop those nonsense lies, Melanie. Tayo-tayo lang nandito kaya pwede ba? Lumabas ka sa pagbabalat kayo mo? Bigla ay tirada na naman ni Armando. Doon na nainis siya ng tuluyan. Kung kanina ay nagagawa niyang magtimpi dahil ayaw niyang makaagaw sila ng atensyon ng mga tao, ngayon ay hindi niya na kayang palampasin. Tinignan niya to ng masama. Tsaka sinabi rito ang ilang mga salitang kaninang-kanina pa niya gustong isatinig. Bakit pa ganyan ka? Baliwala ba sa'yong lahat ng ginagawa ko? Wala bang chance na magbagong isang tao? Ginagawa ko naman ang lahat ah. Bakit pa ulit-ulit mo pa rin pinapaalala kung anong klaseng Melanie ako noon? Look, pinipilit kong magbago para sa'yo, para dyan sa kandidatura mo pero ano, ito pang matatanggap ko? Hindi niya alam pero bakit parang totoo ang sakit na nararamdaman niya. Batid niyang para kay Melanie ang lahat ng panguuyam nito pero hindi niya maiwasang masaktan dahil siya ang narito ngayon at hindi ang kakambal. Melanie was right, iho. Sa tingin ko nagiging unfair ka sa kanya. Sabad ni Mrs. Del Rio. Natigilan ito at nawalan ng kibo. Excuse me, Mama. Aakit muna ako sa kwarto. Paalam niya sa matanda, tsaka walang lingon-likod na umakyat sa hagdanan. Hindi niya na nakuhang maghapunan. Kinakatok siya ng maid pero sinabi niyang busog siya. Well, totoo naman yon. Kumain sila ng early dinner bago umalis sa Kapitolyo. Isa pa, ayaw na niyang makarap si Armando. Kota na siya sa mga pangiinsulto nito buong araw. Matapos mag-shower at magbihis ng damit pantulog, ay humiga na siya. Nakakapagod na maghapon na nangyari sa kanya, kaya naman sobrang sarap sa pakiramdam nang lumapat na ang likod niya sa kama. Napangiti siya bago pumikit nang bigla niyang marinig ang pag-click ng pinto. Hindi niya yon nilock dahil ayaw niyang baka nung isipin pa ni Armando. Isa pa po pwedeng mula sa guest room, may biglang kuhanin to sa kwarto. Kagaya nga ngayon, nakita niyang bumukas ang pinto at iniluwa ito. Nakapantulog na rin nakatingin sa kanya. Why? Hindi natiis niyang tanong. Pero sa sarili umuusa na isang panalangin na sana hindi ito dito matutulog. Nothing. I just want to say thank you and I'm sorry. Sabi nito na ilang sandali pa munang nanatili sa ganong pwesto. It's okay. Good night. Nagmamadali niyang sabi dahil gusto niya na itong lumabas. Kumalabog na ang dibdib niya at hindi niya gusto ang pakiramdam na ganon. Good night. Lumabas din naman to pagkatapos. Unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso.
pero biglay nawala ang kanyang pagkaantok. Parang ayaw niyang maniwala ang isang Armando Del Rio ay hihingi ng paumanhin sa ipinakita nitong kagaspangan buong araw. Ito na ba ang umpisa ng pag-amo nito at pagtanggap sa akaling pagbabago ng asawa? Natutuwa akong makita ka na ulit dito sa mansyon, iha. Sabi ng ama ni Armando nang umagang iyon nang hatdan niya ito ng kape sa nanay. Sa mga unang araw niya sa mansyon ilag siya rito, hindi kagaya kay Mrs. Del Rio na madali niyang nakapalagay ng loob. Pero sa kabila noon pinipilit niyang umakto ng normal sa harapan nito. Pinipilit niyang maging kaswar at umarting sanay siya sa presensya ng mga magulang ni Alexis. And I'm hoping na tuloy-tuloy na ang reconciliation ninyong ito, Melanie. Dagdag pa nito. Nakangiting tumango siya pagkatapos maupo sa harapan nito. Humigop to ng kape bago muling nagpatuloy. Lalo na ngayon na kailangan ka ni Armando. Malakas ang kutob namin, mananalo siya. At kailangan ng isang mayor na isang first lady. Agad na bura ang ngiti niya nang marinig iyon. Alam na niyang kaya lamang tinanggap muli ni Armando sa buhay si Melanie sa katauhan niya ay para gamitin sa eleksyon. Gayon may kirot pa rin sa puso niya kapag naririnig niya ang bagay na yon. Kahit papaano nahahabag siya sa kakambal. Hindi bukal sa loob ng asawa nito na tanggapin tong mali at bigyan ng chance ang marriage ng mga ito. Manapay dahil sa kailangan lamang ni Armando ng maibabanderang asawa sa araw ng eleksyon. Kung naroon lamang si Melanie, tiyak na sasabog to sa galit. Sa taas ng part nito siguradong makakatikim ng maanghang na salita ang ama ni Armando. Ngunit siya nga ngayon ang nasa katayuan nito. At nangako nga siya kay Mrs. Del Rio na magbabago para maayos ang pagsasama nila ni Armando. Itutuloy na lang niya ang planong lusawin ng galit ito para kay Melanie at alam niyang magagawa niya yon. Matigas ang puso ni Armando pero hindi siya titigil. Huling araw na ng pangangampanya, maagang naghanda ang grupo ni Armando para suyurin ang buong barangay sa bayan ng San Miguel. Siniguro niyang ang lahat ay may nakatalagang mga tao na lalakad para sa kanya. Matindi ang labanan. Hindi rin sumusuko ang kalaban niyang kasalukuyang mayor. Lahat ng gawin niya tinatapanit nito, kaya hindi na rin siya nagpapakasigurado. Pinanghahawakan na lang niya ang mga nababalitaan sa taang bayan na marami nang may ayaw sa serbisyo ng kasalukuyang alkalde. Marami nang nagreklamo nitong huling termino nito, kaya't nakakita siya ng pagkakataon para tumakbo. He is 32. Tapos siya ng kursong Political Science, major in Public Policy and Governance. Dahil pangarap talaga niyang pumasok sa politika, simula pa noon. Siguro nakuha niyang passion ng ama na dating gobernador ng kanilang lalawigan. Gayun din ang kanyang lolo na senador naman nung kapanahunan nito. Armando, good luck sa atin, iho. Alam mo itong unang pagkakataon na kinalaban ako ng isang batang kagaya mo, but I don't take that serious. Sa tingin ko, ilaman pa rin ang maedad na sa serbisyo kagaya ko. Nakangising sabi sa kanya ng kalaban sa pwesto na si Mayor Romano. Nagkita sila sa Kapitolyo at kagaya ng inaasahan na niya, may pasaring na naman ito. Tipid siyang umiti. Ayaw na niyang patulan to dahil masisira na naman ang araw niya at ayaw niyang mangyari iyon. Isa pa, taong bayan naman na magpapasya kung sinong gustong iluklok ng mga ito. Sports naman siya at kung ayaw sa kanya ng tao, buong puso niyong tatanggapin. Well, good for you, Mayor. Kung ganyan ang pananaw mo, ay mahimbing ka naman palang makakatulog sa gabi hanggang sa matapos ang botohan. Mapakla niyang sabi sabay talikod dito. Pero bago ganap na malampasan ito, hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagtatagis ng bagang ng 55 anyos na alkalde. Nitong mga nakarang araw kasi, pinalalampas lang niya ang mga pasaring nito, pero ngayon na napuno na siya. Bumalik siya sa table nila ni Melanie na madilim ang anyo. Siguradong kung matatalo siya ay magdidiwang ng husto ang korap na kasalukuyang mayor. Yon ang hindi niya masikmura. Ang patuloy itong mamumuno habang ninanakaw ang kaban ng bayan. Wala. Tinapunan niya to ng matalim na tingin. Make sure na ayusin mo ang pagharap sa mga tao mamaya. Ipakita mo sa kanila na ako ang karapat dapat manalo dahil may isa akong mabuting asawa. Kahit kabaliktaran iyon sa totoong buhay. Nanggigigil niyang sabi. Pakiramdam niya nagtatagis ang kanyang bagang dahil sa tindi ng inis. Pinaghalong inis kay Mayor Romano at dito sa asawa niyang si Melanie. Biglay na alala niya naman ang pagtataksil nito. Kung pwede lang talagang mangampanya siyang mag-isa ay hindi naman niya pababalikin to sa buhay niya. Isa pa pinagbigyan lamang niya ang kanyang mga magulang na magkaayos silang mag-asawa.
Here you go again. Just wait and see. Huwag kang masyadong ma-stress. Kung hindi ka ang gusto ng mga taong ihalal, kahit anong gandang ipakita natin sa kanila, sa pangangampanya, hindi pa rin ikaw ang mananalo. Nasa kanilang desisyon at wala na sa kung gaano kaganda ang ngiti ko. Pigil din ang gigil na sabi nito. Nanahimik akong bigla. Tama si Melanie. Tao ang magdedesisyon kaya dapat doon ako magtitiwala. Halos gabi na naman. Nang matapos ang pag-iikot ng Team Armando sa buong San Miguel, nakakapagod pero at least may makakahinga na siya na maluwag dahil wala na siyang ibang hihintayin kung hindi ang mismong araw ng halalan. Nagbilin siya sa mga tao na sa Manson Dumiretso dahil nagpahanda siya ng salo-salo doon para sa lahat. Marami nang nauna doon pero sila ng kanyang mga bodyguards ay bumalik pa ulit sa Kapitolyo dahil may nakalimutan siyang papeles. Dalawang sasakyan na nasa unahan nila at isa sila sa likuran. Malakas ang kutob ko na ako ang mananalo para sa pwestong ito, Melanie. Sagad ang ngiti niyang sabi. Kanina habang nangangampanya sila, halos magdiwang ang mga tao. May nagsasabi pa na patalsikin niya na si Romano at umupo na siya ora mismo. Don't be so sure, Armando. Hindi natin alam ang magiging takbo ng labanan. Teka nga muna, Melanie. Kanino ka ba talaga kakampi, ha? You sound like you don't want me to be the new town mayor. Why, huh? Hindi naman sa ganon, Armando. Then what? Oh, I knew it. At ayaw mo maging mayor ko dahil mawawalan ako ng time sa'yo, right? Selfish ka kasi ayaw mong mangyari yung matagal ko nang gustong gawin sa buhay ko. Gusto mo na ikaw lang ang sentro ng lahat ng atensyon ko. You always wanted to be treated like as if you are the only one existing in this world. Kaya ka nga ng lalaki, di ba? Kahit anong pigil pa ang gawin niya sa sarili, paulit-ulit siyang bumabalik sa kasalanang nagawa ni Melanie. Pilit ba niyang idikta sa isip ang buong pusong bigyan ng second chance ang asawa ay hindi niya talaga kayang kalimutan ang ginawa nito. I am not saying I don't want you to be the town mayor, Armando. Ang akin lang, don't jump into conclusions. Paano kung hindi mangyari ang inaasahan mo? I know na marami ang ikaw ang gustong umupo. But what if mas marami pala sa kalaban? Isipin mo nga kung gaano kasakit iyon para sa'yo. Ayoko lang masaktan ka kung sakali. Pero ikaw, ayan ka na naman. Ibinabalik mo na naman ang kasalanan ko na maging ako'y pinipilit kang ibaon sa limot. Why is it so hard for you to forgive and forget, Armando? Natigilan naman siya. Ang hirap paniwalaan na concern sa feelings niyang asawa pagkatapos itong iputan siya sa ulo. Pero kung totoo man sa iniisip lang nito ang damdamin niya, marahil ay ibang Melanie na nga ang nakaharap niya. Sasagot sana siya nang bigla may balang tumama sa bintana sa gawin niya. Siya ang nag-drive ng kotse dahil marami naman siyang bodyguard sa convoy. Pero mukhang sa pagkakataong ito, nagsalisihan sila ng kalaban. Si Melanie sa tabi pansin niyang wala pang alam sa mga nangyayari. Iyoko, Melanie? Bulalas niya habang kinukuha ang kanyang baril sa dashboard ng kotse. I said, yumuko ka. Binabaril tayo. What? Oh my God! Just stay there. Aniya kay Melanie, nabalot ng takot ang mukha. Mula sa rearview mirror, kita niyang wala na ang sasakyan ng bodyguards niya sa likod. Kinabahan siya dahil baka kung ano ang nangyari sa mga ito, pero kailangan na malinaw ang isipan niya ngayon. Kailangan hindi magtagumpay kung sino man ang nasa likod nito. Muli, napaputok ang kalaban. Panay sa gawin niya ang punta ng bala, kaya alam niyang siya lamang talaga ang punteriya. Binuksan niya ang bintana at gumante ng putok. Sharpshooter din, kaya sapol ang bintana sa gawing driver nito. Isang beses pa nga itong nakapagpaputok, pero sunod-sunod niya ang mga pagganti. Pagkaway muli niyang namataan ang sasakyan ng bodyguards niya na nakahabol. Biglang umiba ang daan ng sasakyang humahabol sa kanila. Ilang sandali pa, nawala na ang mga ito. Oh God! Nanginginig ang boses na sabi ni Meredith na hanggang ngayon nakayuko pa rin at nakahawak ang dalawang kamay sa ulo. You may uncover yourself now. Wala na sila. Kalmado nang sabi niya. Inihinto niya sa gilid ng daan ng kotseng minamareho para na rin i-check kung may nasaktan sa mga kasama nila. Sa pagtakbo niya bilang mayor, alam niya, posible ang mga ganitong bagay kaya't sa lagi na inihahanda niyang sarili. Dahan-dahang lumabas si Melanie sa pagkakaupo sa gilid ng pinto. Nag-alala siya dahil hanggang sa mga oras na iyon nanginginig ito. Tigmak din ng luha ang mga mata nito na noon lamang niya nakita.
Parang bigla, nahabag siya sa asawa. Akala ko, katapusan na natin. Tulalang sabi nito na nakahawak pa sa dalawang pisngi ang mga palad. Ayoko ng putok ng baril. May phobia ako sa putok ng baril simula nang maliit ako dahil saksi ako sa isang holdapan noon ay kinamatay ng biktima. Anito na halatang takot na takot pa rin. Kinabig niya ito at sinandal sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ang side na iyon ng kanyang asawa. Ibang-iba ang Melanie nakikita niya ngayon sa pagkatao na Melanie kilalang kilala niya. Kilala niyang matapang at malakas ang loob ng asawa, kaya hindi niya akalaing may kahinaan din pala ito. Shh! We're safe now. Wala na sila. It's okay. Hindi niya maintindihan pero biglay gusto niya itong protektahan. Habang nagpapahinga siya sa guest room ng gabing iyon, muling nanariwa sa isip ni Armando ang mga eksena na dinatnan niya sa motel nung araw na mahuli niya ang asawang si Melanie. Kasama ng kalagoy nitong si Benedict de Torres, isang gym owner na karibal na niya noon sa lahat ng bagay, simula nung siya'y nasa senior high pa lamang. Nobyo to ni Melanie bago sila magkakilala, kaya siguro hindi to nagawang kalimutan kaagad ng kanyang asawa. Stepson naman ito ng kalaban niya ngayon sa politika na si Mayor Romano. Matagal magnobyo ang mga ito noon pero binasura ni Melanie ang relasyon kay Benedict na magkakilala sila dahil sa common friend ng isa't isa. Pero hindi niya matanggap na kung kailan mag-asawa na sila, saka niya malalaman na matagal na palang palihim na nagkikita ang mga ito at ipinagpapatuloy ang naunsaming relasyon noon. Sa tindi ng galit niya nang mahuli ang mga ito sa akto, halos kalad ka rin niya si Melanie pauwi sa bahay. Pinalayas niya ito pero makaraan ng ilang araw, gusto ng kanyang mga magulang na ayusin niya kung ano man ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Sa huli, umuwi rin tong muli sa bahay nila na parang walang nangyari. Tinanggap niyang mali si Melanie kahit labag sa kanyang kalooban. Pero sa tuwing makikita niyang mukha nito, biglang sasalit naman ang mga imaheng iyon sa motel room habang nagtatalik na naging dahilan para hindi niya mapigil ang sariling tuyain ito. Parusahan sa pamamagitan ng pagpapakita at pagsasabi rito ng masasamang salita, bunsod ng kanyang galit para dito. Mahal niya ang asawa, pero matapos ang pangyayaring iyon, hindi niya siguradong sarili. Aminado siyang ang gamitin lamang ito para sa eleksyon, ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagkasamang muli. Pero nung makita niya itong umiiyak kanina habang nanginginig, wala siyang ibang gustong gawin kundi ikulong to sa mga pisig. Iyon ang unang beses na nakita niyang miserable ito at biglay lumambot ang kanyang puso. Akala niya'y wala ng ibang damdamin na nabubuhay sa kalooban niya para dito, kung hindi galit, pero mukhang nagkakamali siya. Nakaalalay siya rito hanggang sa makauwi sila sa mansyon matapos niyang masigurado na walang nasaktan ng mga tauhan niya. Hindi na to nanginginig pero bakas pa rin ang takot sa mukha kaya't nang ihatid niya ito sa kwarto nila hindi niya rin to nagawang iwan kaagad. May bahagi ng pagkatao niya ang nagsasabi na kailangan niya nga itong protektahan. Magpahinga ka na. Makikipag-usap lang ako sa mga pulis. Kailangan malaman natin kung sinong nasa likod nito. Sigurado mauulit pa to dahil nabigo silang pabagsakin ako ngayon. Aniya na kanina pa nakatayo, malapit sa pinto. Magkaekis sa mga braso niya sa dibdib at seryosong mukha. Nag-iisip siya ng malalim kung sinong may pakana ng nabigong ambush sa kanila. Tumango ito. Lingid sa kanya gusto sana itong sabihin na magstay na lamang siya sa tabi nito pero alam ni Meredith na kalabisan na iyon. Abalang tao si Armando at hindi to dapat magpabebe sa kanya, lalo na ngayon. Pipihitin na lang niya ang siradura ng tawagin siya nito. Arman? Blankong ekspresyon niya nang lingunin ito. Mag-ingat ka. Matagal na tong tinitigan. Sinusukat niya kung sincero to sa pag-aalala para sa kanya. Sa pagkakakilala niya sa asawa, madalas wala tong pakialam kahit ano pang mangyari sa kanya. Madalas mas may oras pa ito sa salon, boutique, bars at kung ano-ano pa kaysang alamin kung anong nangyayari sa kanya sa araw-araw. Ni hindi siya nito inaasikaso kahit minsan. Katwiran nito may mga maids naman sila at trabaho ng mga itong pagsilbihan sila sa lahat. Pagkatapos nga na isang malalim mapaghinga, tumango siya bago tuloy ang lumabas ng silid. Son, ngayong tapos na ang kampanyahan, why don't you take a break? You know, you can visit our resort in San Fabian. Tingnan mo rin kung ano sa tingin mo naging kayarian ng renovation doon. Sa harap ng almusal kinaumagahan ay suhestyon ng kanyang ama. Ang totoo, matagal niya nang gustong bumalik doon. Marami siyang kaibigan doon na may kani-kaniyang pag-aaring villa na talaga namang namimiss na niyang kabonding.
Masarap tumambay sa tabing dagat at mag-aliw habang umiinom ng kaunti bilang pampaantok. Noon palagi sila doon ni Melanie. Para ngayong pinasok na niya ang politika mukhang mababawasan ang pagbisita niya roon. Siya nga naman, iho, treat your wife. This is your chance to enjoy each other bago ang pag-upo mo as mayor. Kahit ang mama niya, tiwala na siya ang mananalo sa eleksyon. Pero wala siyang reaksyon. Hindi niya alam kung magandang ideya iyon dahil wala namang minuto na magkasundo sila ni Melanie kung hindi rin lang sila nakaharap sa maraming tao. Siguradong kung silang dalawa lamang, wala silang gagawin kung hindi ang magbangayan. Dahil kahit anong pigil pa ang gawin niya sa sarili, kumukulo talaga ang dugo niya kapag naaalala ang kasalanan nito sa kanya. Nakita lang ito'y nabubuhay ang galit niya, kaya hindi niya alam kung okay ang magsama sila sa resort nang silang dalawa lang. Hindi sinasadya na padakaw ang tingin niya sa asawa. Busy ito sa pagkain kanina pero ngayon, huminto at matamang hinihintay ang kanyang sagot. Tinitigan niya ito. Gusto niyang iparamdam dito na wala na siyang tiwala dito kahit konti. Gusto niyang malaman ito na sagad hanggang buto ang sakit na idinulot nito sa kanya. I don't think it's a good idea, Mama. Ginawa lang yan ng mga honeymooners. Melanie and I were not. So what's the point? Walang kaganaganan niyang tugon na sa mama niya nakatingin. Iho, kala ko ba nakapag-usap na tayo? Nag-usap na tayo na payag kang ayusin ang marriage ninyo, right? Anito na hinawakan pa siya sa isang kamay. Minsan hindi niya na ito maintindihan kung bakit pinipilit pa nitong balikan niya ang asawa. Samantalang saksi naman ito kung bakit pinipilit ito na naging miserable ang buhay niya sa piling ni Melanie. Eleksyon ang numero unong dahilan ng mama at papa niya, pero sa tingin niya may makukuha pa rin siyang boto kahit iwalay siya sa asawa. Tama ang mama mo, son. Besides, you need to relax bago ang eleksyon. Komplikado ang lahat kapag nasa posisyon ka na at baka kahit gusto mong magbakasyon ay hindi mo na magawa. Segunda naman ng papa niya, kaya't sa tingin niya ay wala na nga siyang magagawa. Fine, fine. We're leaving tomorrow. Tinapunan niya ng tingin si Melanie at sa tingin niya, nagkulay suka ang mukha nito. Lalong tumindi ang inis niya. Kahit hindi ito magsalita ay nagagawa nitong ipakita sa kanya kung gano'n ito kaayaw na makasama pa siya. Na mas gusto nito ang Benedict na yon na hindi niya malalaman kung talagang binuranan ni Melanie sa buhay niya. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit bumalik pa ito. Gayong halata naman na napilitan na lang din. Na mas gusto pa nito sa piling ng kalaguyo na hindi nito magawang layuan kahit ilang beses na niyang nahuli ang mga ito. Bago kasi ang sa motel, nahuli na rin niya ang mga ito na nagde-date sa isang class restaurant. Ilang palitan ng sweet messages na rin ang nakita niya sa inbox ni Melanie pero todo pa rin to sa pagde-deny. Hanggang sa mahuli na nga niya ang mga ito sa akto na naglalaro ng apoy. Dooy wala nang nasabi ang asawa. Wala tong nagawa kundi umiyak ng umiyak habang sinusumbatan siya. Pero mama, sa tingin ko tama si Armando. Hindi ba't mas maraming bagay ang dapat isikasuhin ngayon kesa ang magbakasyon? Masyadong tumalim ang mata niya sa sinabi nito. Naputo ng iba pang sasabihin at nagyuko ng ulo. Why, Melanie? Dahil ba ayaw mo akong kasama? Diring-diri ka ba sa akin? Mas gusto mong kasama yung lalaking yon, ganun ba? Ibinaba niya ang mga kubyertos at pinagsalikop ang dalawang parad sa ibabaw ng mesa. Biglay nawalan siya ng gana. Bakit ba hindi na lang nito sabihin sa harapan na ayaw na nito sa kanya? Kung ano-ano pa ang ginagawa nitong alibi. Stop it, Armando. You're being nonsense again. Nasa harap ka ng pagkain? Sabi nito na parang baliwala lamang ang sinabi niya. Tuluyan siyang tumayo dahil talagang hindi niya na kayang kumain pa. Excuse me. Kumakalabog ang dibdib ni Meredith. Sa isiping magbabakasyon sila ni Armando na walang ibang kasama. Alam niyang galit to sa kanya at iiwasan siya pero hindi pa siya magiging komportable. Ang mapagsolo sila ng asawa ng kakambal, ang huling bagay sigurong gugustuhin niyang mangyari. Natatakot siyang mahuli siya nito sa ginagawang pagpapanggap at baka gawan siya ng masama bilang kabayaran. Mula sa glass wall ng lanay, kitang-kita niya ang ginagawang panliligo ni Armando sa swimming pool. Hubad baro ito at tanging fitted trunks ang suot. Sa ilang araw niya sa mansyon napansin niya, mas gusto nitong sa pool maligo ng gantong oras, yaman din lamang at nakatapos na ng almusal. Mula sa kinaroroonan, tanaw niya ang magandang katawan ng alkaldeng bayaw. Walang duda, good catch ang isang Armando Del Rio. Narito na yatang lahat ng katangian na hahanapin ng babae sa isang lalaki. Pinanood niya to habang naliligo.
Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo doon. Hindi niya naiintindihan pero parang ayaw mapuknat ng mata niya sa magandang tanawing nakikita. Maihahalin tulad sa katawan ng isang modelo ng men's magazine ang katawan ni Armando. At alam niyang di lahat nabibigyan ng pagkakataon na makita yon, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataon. Ngunit sa minsang pag-ahon nito para sagutin ang tawag nito sa cellphone na nakapatong sa kalapit na bench ng pool, sa direksyon niya ito nakatingin habang nakikipag-usap. Huling-huli siya nitong pinapanood to sa ginagawa. Dali-dali siyang tumalikod, pagkuway dahan-dahang umalis doon. Nagtuloy siya sa banyo sa kusina at kinulong doon ang sarili. Nakaharap siya sa salamin. Pag-aari siya ng kakambal mo, Meredith. Bawal kahit ang ma-attract man lamang sa kanya. Usig ng isang bahagi ng kanyang utak. Mag-ingat kayo ron, iha. How I wish na sana pagbalik nyo, may apo na kami. Gustong kilabutan ni Meredith sa narinig. Kung pwede lang na magtatakbo, na lamang siya paalis sa harapan ng mga taong ito ngayon, ay ginawa na niya. Ilang beses niyang sinubukang tawagin ang number nito. Si Melanie para pakiusapan sanang umuwi na pero talagang hindi niya makontakt ang kakambal. Matapos tong makuha ang gusto ay bigla na lamang itong naglaho kaagad. Masaya samantalang siya'y miserable at nanganganib ng maging kabayaran ang kanyang dangal. Magsisiman siya ay huli na. Masyado nga yata siyang naging padalos-dalos sa pagpayag sa kasunduan nila. Marami nagsasabi, matalino siya, pero sa sitwasyong ito'y pumurol yata ang ulo niya. Hindi na siya nag-isip. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa gusto ninyo, Mama. Nakita niyo naman ho ang galit sa akin ng anak ninyo. Wala sa loob na napatingin siya sa gawin ni Armando na kasalukuy nagkakarga ng mga maleta sa sasakyan nito. Aksidente ring napatingin to sa may gawin nila at nagtama ang kanilang mga mata. Gaya ng inaasahan na niya madilim ang mukha nito at salubong ang kilay. Kaagad siyang nagbawi ng tingin dahil pakiramdam niya matutunaw siya kapag hindi niya iyon ginawa. Inawakan siya na sa siko ni Mrs. Delio. Iha, hindi ko gustong sabihin to. I just want to give you some advice. Ikaw ang nagkasala kay Armando kaya't sana wag mo siyang susukuan. Lambingin mo siya. Total ang sabi mo ay mahal na mahal mo ang anak ko, hindi ba? Hindi siya nakasagot. Parang gusto niyang mawala ng malay nang sabihin nitong lambingin niya si Armando. Kung siya siguro si Melanie, baka araw-araw niya yung gagawin. Walang dudang gwapo si Armando. Sa katunayan, malaki ang hawig nito kay Ian Veneracion. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi siya attracted sa asawa ng kakambal. Pero hanggang doon lamang iyon, hanggat kaya niya isisiguraduhin niyang walang mangyayari sa kanila. Alaman niyang imposible iyon. Siguro gagawa na lang siya ng paraan para mahanap ang kakambal. Ibabalik niya ito kay Armando. Or siguro ay hindi pwedeng habang buhay siyang kabuntot ng lalaki na hindi naman niya asawa. Mas lalo namang mali na pati ang sarili niya isuko niya. Everything's okay. What now? Ani Armando na hindi nila namalayang nakalapit na pala. Kulang na lang pandilatan siya. Sige na iha, lumakad na kayo. Mas mabuting hindi kayo abutan ng init sa daan. Anang ginang. Wala siya nagawa kundi sumakay sa naghihintay na kotse. Si Armando na upo na sa driver's seat na hindi malang nag-abalang pagbuksan siya ng pintuan. Habang biyahe wala itong imig. Hindi siya nito kinausap kahit sandali kaya minabuti na lamang niyang matulog. Naalimpungatan lang siya ng tila may yumuyuyog sa kanyang balikat. Wake up, Melanie. We're here. Nag-inat pa siya nang bumaba ito. Binaba ang mga dala nila at naglakad mag-isa patungo sa direksyon ng mga villa. Lakad-takbo ang ginawa niya para makahabol. This is our villa. Magkasalo tayo dito, meaning magkatabi tayo sa kama sa ayaw at sa gusto mo. Sabi nito nang humantong sila sa pinakagitnang villa na pinakamalaki sa lahat. Automatikong nanginig ang kanyang katawan dahil sa sinabi nito. Ora mismo, gusto na naman niyang magtatakbo. Maganda ang kabuuan ng resort ng mga Del Rio. Nasa baybayin ng San Fabian, Pangasinan ang pangalan, Villa Celestina. Nakaharap sa dagat pero magkatabing villa ay napapalibutan ng infinity pool. Ayon sa reviews na binigay ni Melanie sa kanya, nakarating na ito roon kaya naman pagtapak ng mga paa niya sa resort, pinigilan niyang mapahanga. Baka makahalata pa si Armando na ngayon pa lang siya nakatapak sa lugar. Sadyang matalas pa naman ang mata nito pagdating sa kanya. Come on, kumain muna tayo sa grill.
Pagkatapos itong ibinaba ang mga gamit sa loob ng maluwag na kwarto nila sa villa, nagpatiunan na naman ito sa labas. Parang walang kasama. So, ganito talaga ang asal nito kapag sila lamang dalawa? Kapag walang maraming taong nakakakita. Dito'y wala itong inaalalang taong bayan na makakakita sa kanya, kaya malakas ang loob. Sa inis, mas binagalan niyang paglalakad. Hinayaan niyang maiwan siya nito hanggang umabot ng may 10 metro ang layo nito sa kanya. At lihim siyang nagdiwang nang humarap to na halatang inis na mapansing malayo ang pagitan nilang dalawa. Nakapamewang ito at kahit malayo, kitang-kita niya, nakakunot ng todo ang noon nito. What? Nag-aama namin ka ba dyan? Baka gusto mong bilisan. Malakas nitong bulyaw. Malakas ang loob niyang irapan to dahil sa layo ng pagitan nila. Alam niya hindi siya makikita nito. Pagdating sa grill, pinagsilbihan sila ng dalawang crew. Inihanda ng mga to sa kanila ang sa tingin niya pinaka-espesyal na menu ng resort. Lihim siyang nagpasalamat na makitang walang hipon sa mga iyon. Kung ano-anong inihaw ang nakain sa mesa nila, pero mas natakam siya sa inihaw na pusit na sinlaki na yata ng kanyang palad. Ganadong kumuha siya ng isa para ilagay sa kanyang plato at hiniwa-hiwa yon ng maliliit. Nakatatlong subo na siya nang bigla siyang matigilan dahil si Armando hindi kumakain. Pinapanood lamang siya nito na parabang amazed na hindi niya maintindihan. What? Di nakatiis niyang tanong. I thought ayaw mo ng squid. Pero bakit mukhang ganadong-ganado ka dyan ngayon? This past few days you are so weird. Bigla mong inaayawan ng shrimp na favorite mo. Now biglang gusto mong squid na hate mo? I'm confused. What's happening to you? Salubong ang kilay nitong sabi. Kulang na lang mabilaukan siya sa lalaman. Di yata't kumakain ng squid ang kakambal niya. Dapat yata inalam din niya mga pagkain na kinakain at hindi nito. Inaral niya kasi ang kilos at galaw ni Melanie bago siya sumabak sa misyon na yon. Maging ang pagbuka at pagnguya ng bibig nito kapag kumakain, pinag-aralan niya. Pero bakit nawala sa kanyang isip ang mga pagkain na ayaw at gusto nito? Lumikot ang kanyang mata. Kailangan makaisip siya ng reasonable word na tatanggapin ni Armando. Kinuha muna niyang mataas na baso ng orange juice at sumimsim doon para mawala ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Pagkatapos, pinahira ng kanyang labi ng tablecloth at saka ito hinarap. Bakit ba maging pagkain na kinakain ko at hindi ay issue sa iyo, Armando? Hindi mo ba naisip na baka way ko rin yon para mag-move on sa nakaraan? Besides, ano magagawa ko kung gusto ko tito ngayon at ayoko nun bukas or mamaya? May batas ba na nagsasabing kapag ayaw mo sa isang pagkain, hindi mo na siya pwedeng kainin habang buhay? Armando? Tinaasan pa siya ng kilay ni Armando para maging ganap siyang kapanipaniwala. Kahit pangaba ang puso niya, ay para nang lalabas sa pwesto dahil nasa lakas ng tibok niyon. Di nakaligtas sa paningin niya nang umismid ito. Napakarami mo namang sinabi. Sikmat nito bago muling nagpatuloy sa pagkain. Kung kumakain ka na lang kasi at tinatantanan mong kapapansin sa akin, ay di sana hindi tayong didiskusyon? Nakairap niyang sabi. Saglit na namayani ang katahimikan sa kanila, pero maya-maya ay may panibagong banat na naman ito. I wonder kung paano ka itrato ng lalaki mo, Melanie. Kwentuhan mo nga ako. So paano kapag kumakain kayo ng ganito? Sinusubuan ka ba niya? Or ikaw ang nagsusubo sa kanya? Tell me. Di nakaligtas sa kanya ang sarkastiko nitong tinig. Di na siya nakapagpigil. Lahat ng pagtitimpi niya ay kumawala na at ang tayong gusto lang niyang gawin ay inisin pang lalo ito. Pakiramdam kasi niya sobra naman itong masyado. Kahit nasa harap ng pagkain, isinisingit itong pilit ang tungkol sa lalaki ni Melanie. Bagay na sa tingin niya ay unfair naman na. Gusto mo talagang malaman? Okay, sinusubuan ko siya. Pero ganun din naman siya sa akin. Inaasikaso niya ako palagi which is hindi mo magawa sa akin kahit kailan. Sabi niya na parang totoong totoo. Kitang-kita niya tuloy ng tila magliyam na naman ng galit si Armando. Dumilim ang anyo nito at nagtagis ang ngipin na akala mo gusto siyang lapain. Akmang ibubukan nito ang bibig para magsalita pero hindi nito itinuloy. Bagkos tumayo ito at iniwan siya roon. Tinapos niya ang pagkain para bumalik na sa villa. Sumapit ang gabi pero hindi na nakita pa ni Meredith si Armando mula kaninang nananghalian sila. Obviously, sobrang naging galit nito. Kahit papaano nag-aalala siya. Parang gusto niyang pagsisihan lahat ng sinabi kanina. Nagpa siyang maglakad-lakad sa tabing dagat. May kalahating oras niyang ginagawa iyon nang mamataan niya si Armando na nakaupo sa buhanginan.
Nakatalikod to sa gawin niya at nakaharap sa dagat. Tangan sa isang kamay ang tila bote ng alak. Pero maya-maya'y tumayo ito at nag-umpisang lumusong sa tubig. Kinabahan siya dahil mukhang lasing na ito sa klase ng lakad. Sumura ito habang inilulubog ang sarili sa tubig. Malalaki ang hakbang na nilapitan niya ito. Armando? Armando, anong ginagawa mo? Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat pero tinabig siya nito. Kung hindi siya nanimbang, siguradong mapapaupo siya sa tubigan. Leave me alone, Melanie. Bulyaw nito sa kanya pero wala siyang balak na umalis sa harapan nito. Come on, bumalik na tayo sa villa. Tinangka niya tong muling hawakan pero pumiksi ito at tinarap siya. I said iwanan mo ko. Ayoko nakikita ka dahil kung ano-anong naaalala ko. Go back, iwan mo na ako rito. Ganon. So iiwanan kita para lunurin mo lang ang sarili mo dito? Paano na yung pangarap mong maging mayor ng San Miguel? Ganon na lang man din ba yun dahil nilamon ka na ng galit mo sa akin? Napansin niyang natigilan ito. Natauhan at tila tinablan sa mga sinabi niya. Humakbang ito pabalik pero muli siyang tinabig dahil nakaharang siya sa daraanan nito. Nakaiwas siya pero si Armando, dala ng kasalarsingan na wala ng balanse. Napaupo ito sa sahig habang tumatawa. Inalalayan niya ito na umahon. Nakahinga siya na maluwag nang payagan na siya nitong umagapay hanggang sa wakas sapitin nila ang villa. Hirap na hirap man nagawa niya itong ipasok pero sa malas tulog na ito kaya't nakadagaan ang buong bigat sa kanya. Sa couch na ito binagsak dahil sobrang ngalay na ang kanyang braso. Basang-basa ang halos buong katawan nito. Napahagat-labi siya kung papalitan ba niya ito ng damit o hahayaan na lang ba niya itong matulog ng basa ang halos buong katawan. Pero hindi naman siya ganon kawalang puso. Hindi niya kayang tiisin na matuyo na lamang ang suot nito. Pero mas hindi naman niya kaya na maging ang shorts nitong suot ay pakikialaman niya. Sa huli, kumuha siya ng damit pang itaas. Dahan-dahang inalis niya ang suot nitong basang t-shirt at tumambad sa kanyang mabalahibo nitong dibdib. Maingat na maingat ang kanyang pagkilos dahil baka kumilos si Armando at tuluyang magising. Napalunok siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang hubad na dibdib ng asawa ng kakambal. Pinasadahan niya iyon ng tingin at higit na nakaagaw ng kanyang pansin ay ang six-pack abs itong nakakahalina. Minsan ay hindi tuloy niya maisip, mapigilang tanungin sa sarili kung bakit nagawang pagtaksilan ito ng kapatid niya. Kung tutuusin, nandito na ang lahat ng katangian na gugustuhin ng isang babae. Umungol to ng bahagya, naangatin ng ulo para isuot ang t-shirt. Nakinuha niya sa maleta nito. Bakit ako nandito sa couch? Tanong ni Armando nang mapasukan ito ni Meredith na gising na ng sumunod na araw. Gusto mo talagang iparamdam sa akin na mas gusto mong katabi si Benedict de Torres? Hindi niya na pinatulan pa ang init ng ulo nito. Masama lang siguro ang gising nito dahil sa hangover. Kagabi, sinabi niya sa sarili niya na iiwasan na niya ang makipagtalo dito. Gusto niya na maging smooth ang relationship nila dahil gusto niya naman na itong makitang nakangiti, yung totoong ngiti. Masakit ba ang ulo mo? Mag-breakfast ka muna. Ikukuha kita ng paracetamol. Makakatulong din kung magsha-shower ka. Besides, kailangan mo talagang mag-shower dahil naglublob ka sa dagat kagabi. Pagkatapos mo mag-shower, pumunta ka na sa terrace. Nakanda na doon ang breakfast. You haven't answered my question yet. Why did you let me sleep here? Galit na tanong nito. Okay, sabi niyang nakataas sa mga kamay. Ginawa mong tubig ang alak kagabi. Uminom ka ng uminom, hindi mo naman pala kaya. So ayun, nag-feeling shokoy ka kagabi. Mukhang balak mong hanapin si Jezebel. Kaya inawat kita at pilit may uwi rito kahit hirap na hirap ako dahil dyan sa bigat mo. Sobrang ngawit na ako kaya dyan ka na lang na ibagsak sa couch. Kung hindi ko nagawa yun dalawa tayong babagsak sa sahig. Mukha namang satisfied si Armando sa pangangatwiran niya. Kaya hindi na nga ito nagtanong pa. Nakanda ng breakfast sa terrace nang lumabas ito. Siya mismo ang naghanda ng pagkain nila. Habang tulog pa ito kanina ay tumulong siya sa helper nitong si Leia na nabanggit na rin ni Melanie sa kanya. Tuwang-tuwa siya sa sariwang-sariwang alimasag na nabili nito sa isla. Isinangkot siya niya iyon at nang mahango, binuhusan niya ng mayonnaise. Idagdag pa ang mabangong amoy ng fried rice na hinaluan niya ng hinimay na kikiam at hotdog. Tingnan lang niya kung magawang isnabe ni Armando ang almusal na inihanda niya. Subalit napansin niyang nakakunot na naman ang noon nito.
So pinatulog mo ako na basa ang shorts at brief. Pinalitan mong shirt ko pero tinira mo talagang bottom ko? How dare you? Umagang umaga, galit na naman ito. Natigilan siya. Hindi niya napaghandaan ang tungkol sa bagay na yon. Paano ba niya ipaliliwanag dito na hindi niya to kayang palitan ng underwear dahil hindi naman siya si Melanie? Hindi ko kasi makita yung shorts at brief mong baon. Halatang hindi ito naniniwala sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakakita nga naman siya ng pamalit na shirt pero shorts, hindi. Samantalang magkakasama ang mga yon sa iisang maleta, daladala nito. Sa huli, ang mga mata nitong matalim na naman, na tila umuuri sa lahat ng kanyang sinabi, ang napala niya. Sa ikatlong araw nila sa San Fabian, sumunod doon ang mag-asawang Del Rio. Gusto di umanong tiyakin ng mga ito na maayos silang dalawa at hindi nagbabangayan kagaya ng madalas silang gawin sa bahay ng mga to. Huwag mo sanang sayangin ang chance na binigay sa'yo ni Armando, Melanie. Seryoso, pero puno ng pakiusap ang tinig ni Governor Del Rio nang umagang yon habang kaharap niyang mag-asawa. Tumango si Meredith. Nagbago na ako, Papa. I have come to realize my mistakes. Sana lang makalimutan na rin ni Armando ang mga kasalanan ko. Wala siyang ideya na natural ang kanyang dating. Kahit sino walang magdududa na hindi siya si Melanie. Madali mong magagawa yon kung susuportahan mo siya all the way sa darating na eleksyon, Melanie. Ipakita mo kay Armando na talagang nagbago ka na. Dagdag pa nito dahilan para lalo siyang mapatda at mapatingin dito. Ganon ba kababaw ang magiging sukatan para mahalin ni Armando si Melanie? Kapag sinuportahan niya ito sa kandidatura nito, o baka kapag nanalo nito at nagamit na siya ay basta na lamang siyang itatapon nito. Kahit hindi siya si Melanie, parang piniga ang kanyang puso. Pero wala naman siyang magagawa. Sa mata ng mga ito, siyang nagkasala kay Armando, kaya hanggat maaari, susundin niya ang gusto ng mga ito. Hindi lang niya mapigilang masaktan para sa kakambal. Opo, Papa, pagsang-ayon niya. Tama na gusto namin maging maganda ang imahe ni Armando sa mga taga San Miguel, pero mas gusto namin na magkaayos kayo mag-asawa. Yun sanang isipin mo, Iha. Kasal kayo ng anak ko. Hanggat kayang ayusin ninyo ang relasyon ninyo dahil pinagbuklod kayo ng Panginoon. Ani pa ng mabait na ginang. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumango. Lihim na inihatid ng tanaw ni Meredith si Armando. Kasama nitong umalis ang ama. Pakiramdam niya tatama rin na siya buong maghapon dahil wala na sa paningin niya si Armando. Kinailangan ng mauna ng mga ito at maiwan sila ng ginang sa villa dahil may kailangan di umanotong ayusin tungkol sa negosyo. Mamayang hapon, babalik na sila ng San Miguel. Ang buong akala pa naman niya magtatagal sila dito sa San Fabian. Umaasa siya kahit papaano mapapaamo niya muna si Armando bago sila bumalik pero hindi pala. Kahit gusto niyang magdamdam dahil sa paulit-ulit na malamang kailangan, lamang siya nito para sa eleksyon. Di pa rin niya maiwasan na makaramdam ng kahungkagan sa pag-alis nito. Binuhos na lang niya ang pansin kay Mrs. Del Rio. Pinasyal niya to sa park at sa tabing dagat. Nang bumalik sila, giniyak na niya ang mga gamit dahil pagkatapos daw magsyesta ng ginang, aalis na sila. Pagdating sa mansyon ng mga ito, halos malapit ng mag-alas 6 ng gabi. Matapos magpahinga saglit, niyakag siya ni Mrs. Del Rio sa kusina para maganda ng hapunan. May tinuro to sa kanyang recipe na gustong-gusto raw ni Armando. Bigla siyang na-excite. Excited siya na ipagluto si Armando sa kauna-unahang pagkakataon. Halos hilahin niya ang oras nang matapos siya sa pagluluto. Ilang beses siyang patanaw-tanaw sa pinto para i-check kung dumating na ba ang kotse nito. Ngunit nakapaghapunan na sila at lahat, wala pa rin ito. Nakakailang init na siya ng ulam pero maghahating gabi na ito dumating. May excitement siyang nadama nang sa wakas marinig ang ugong ng paparating na kotse ni Armando. Hindi na siya lumabas ng silid. Doon na lamang niya ito hihintayin. Pero nainip lamang siya sa paghihintay. Mag-iisang oras din na lumipas, hindi pa rin to pumapasok sa silid. Naisipan niyang lumabas para lamin kung ano ang ginagawa nito. Baka sakali na gusto nitong kumain ay ipaghahain niya. Pero wala ito sa living room, wala rin sa bar at sa dining room maging sa porch, kaya hindi niya maiwasang mangurot ang noo kung nasan ba ito. Pabalik na siya sa master's bedroom nang maulinigan niya ang nakabukas na TV sa guest room na tinutulugan nito ng mga nakarang araw. Dito na naman ba ito matutulog? Sa villa, magkatabi na silang matulog pero nakatalikod nga lang ito sa kanya buong magdamag. Sa huli, napabuntong hininga siya, tsaka lulugulugong bumalik sa silid.
Bakit ba niya ginagawa ito? Tinanggap lang ba talaga niya si Melanie para parausan? Pero mas mabuti na rin siguro to. Biglang kambyo ng isip niya. Ito naman talaga ang gusto niya para sigurado na mapapangalagaan niya ang dangal. Dahil kapag magkasama sila sa iisang silid, napupuno ng tila tensyon at elektrisidad ang paligid. Hindi pa siya makatulog at mapakali dahil nag-aalala siya na baka may mawagitan sa kanila. Alam niya na sa kabila ng galit ito kay Melanie, hindi pa rin mapipigil na makaramdam ito ng pangangailangan bilang lalaki. At siya nga bilang Melanie sa paningin nito, ang alam niyang hahanapan ito ng tugon kapag nagkataon. Isipin pa lamang iyon ay gusto na niyang mga tog. Pero ngayon mag-uumaga na dilat pa rin siya. Hinahanap-hanap niya ang presensya nitong pumupuno sa buong silid at namimiss niya ang mabangong amoy nito. Magtigil ka, Meredith. Asawa yan ng kakambal mo. Niyakap na lang niya ang unan at inimagine na ito ang kayakap niya. Kinabukasan, naghahain si Meredith ng breakfast ni Mrs. Del Rio sa porch nang bumungad si Armando. Bagong shower na ito at mabango ng tingnan. Nakasuot ito ng simpleng blue jeans at blue polo shirt na talaga namang nakapagbigay dito ng teenage look. O iho, sumabay ka na. Anyaya ng ginang sa anak. Si Melanie ulit ang nag-prepare ng breakfast dahil may sakit ang maid. Humalik ito sa pisngi ng ina bago siya tinapunan ng tingin. At kagaya ng mga tinging ipinuko nito sa kanya nitong mga nakaraan, malamig na tingin naman ang binigay nito sa kanya ngayon. Hindi siya nakatiis at nagbaba siya ng tingin. Hindi niya kayang tagalan ang kawalan ng emosyon at panunumbat ng mga mata nito. Ang salagi na ay tila inuuri siya nito at inuuyam kahit hindi ito makapagsalita ay nakapagdudulot sa kanya ng pagkadismaya. Yung tipong ginagawa naman niya ang lahat pero parang hindi niya iyon nakikita. Wag naman sana pero parang bato na ang puso nito. Maaga akong kailangan sa planta ngayong umaga. Mama, sabi nito. Mukhang walang balak kumain dahil siyang naghanda ng agahan. Nabanggit na sa kanya ni Mrs. Del Rio na talagang napakaabalang tao ni Armando. Bukod sa kandidatura nito bilang alkalde ng kanilang bayan, ito rin ang CEO ng Telecommunications Corporation ng pamilya. At dahil nga sa solo itong anak, solo din itong pinamamahalaan yon magmula na magretiro ang ama. Hindi mo ba muna sasabayan si mama? Lambing ni Mrs. Del Rio sa anak. Walang nagawa si Armando. Halatang napilitan lamang itong umupo sa breakfast table para pagbigyan ng ina. Pinagtimpla niya ito ng brewed coffee. You know I don't put creamer on my coffee. Tila galit na naman nasita nito sa kanya. Nataranta siyang bigla. Mabutin lamang at hindi ito nakahalata. I'm sorry, nakalimutan ko. Sabi na lamang niya habang unti-unti na naman siya na nilalamon ng kaba. Ititimpla na lang kita ng bago. Napatingin siya kay Mrs. Del Rio. Ngumiti siya para iparating dito na okay lang siya. Bakas kasi sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanya dahil sa inasal ng anak. Kailangan na hindi siya maging ganon kasensitive sa kalamigan ni Armando. Matapos magtimpla ng bagong kape, nilagyan niya ng fried rice ang plato nito. Lalagyan pa nga sana niya ng bacon pero pinigilan na siya nito. Ako na, Melanie. Sanay naman akong hindi mo inaasikaso, hindi ba? Dati naman pati pagkakamot mo, iniuutos mo sa maid. Mabalasik nitong sabi. Kahit hindi siya si Melanie, parang gusto niyang mainsulto. Ang baba-baba na ng tingin niya sa sarili niya dahil sa pang-insulto nito. Kahit pa nga ba alam naman niya na ginagawa lamang nito iyon dahil sa kasinungalingang ginawa niya. Arman, saway dito ni Mrs. Del Rio. I am sorry, Mama. Sabi nitong tila na-realize ang maling aktwasyon. Pasensya ka na, Melanie. Probably I just chose at the wrong side of the bed. Nag-apologize man ito sa kanya. Kulang naman sa sensiridad. Nilipat niyang pansin sa nurse na nasa pintuan. Niyaya niya itong sumabay sa pag-almusal nila pero tumanggi ito at sinabing mamaya na lamang. Alam niyang narinig nito ang mga sinabi ni Armando. Gustuhin man niyang mahiya, alam naman niyang wala siyang magagawa. Sa tingin ko mapapadali ang paggaling ko nito, iho, ani Mrs. Del Rio sa kalagitnaan ng pagkain. Dalawa nang nag-aalaga sa akin eh. Tumingin to sa kanya at saka ngumiti. Nagkaroon ng mild stroke ang ginang na sa pagkakaalam niya ay pangalawang ulit na. Kinuha na ito ni Armando nang maulit na naman ang nangyari para maiwasan na.
Mayroon na din tong private nurse para di umano mabantay ng kilos ito dahil tumatanda na rin. Siya ay ang pagiging temporary therapist ng Jean ang nagiging gampanin. Kahit sinabi nitong tapos na ang session nito sa private therapist na kinuha dito ni Armando dahil nakakalakad na. Regular pa rin niyang minamasahe ang mga braso at binti nito. Well, it's very surprising, ha? May sarkasmo sa himig nitong sabi. Nakalata marahil ang ginang kaya iniba na ang usapan. Nakita nga pala namin ng papa mo nung isang araw si Allen at ang wife niya and they were suggesting barbecue party this weekend para i-celebrate ang reconciliation ninyo. Busy ako, mama. In preparation for the election, I don't think I will have time for that party. Sabi nito na nasa pagkain ng buong atensyon. Pero, iho, isang araw lang naman yun. In fact, ang sabi ng wife ni Marco, sila nang bahala sa lahat. Sa Villa Celestina ang venue. Okay, okay. Sabi nito matapos magbuga ng hininga. Halatang napilitan na naman tong pagbigyan ng ina. Kaunti pa lang ang nababawas ito sa pagkaing nasa plato. Nagpaalam na ito at nagmamadaling umalis. Nang sila na lamang dalawa, ginagap ni Mrs. Del Rio ang kanyang isang palad na nasa ibabaw ng mesa. Pagpasensyahan mo na ang asawa mo, Melanie. Loaded lang siguro siya. At syempre pa, hindi niya ganap na nakakalimutan ang mga pagkukulang mo sa kanya. But please don't give up, iha. Pasasaan ba't magiging kagaya ulit kayo ng dati? Ngumiti siya. Yes, mama. Hindi pa rin sa master's bedroom natulog si Armando ng gabing iyon. Sa tingin niya ay sinasadya nitong araw-araw magpagabi para hindi malaman ng mga kasama nila sa bahay na sa ibang silid ito natutulog. Hindi rin nga ito naglalagay sa bahay. Simula nung matapos ang kampanyahan, ginugol nito ang oras sa negosyo, bagay na sa tingin din niya mas gusto nitong gawin kaysa ang mayat maya siyang makita sa mansyon. Hanggang ngayon, pinakikita at pinararamdam nito sa kanya na napilitan lamang itong tanggapin sa buhay nito ang kanyang kakambal. Na kung wala nga siguro ang pasrensya ni Mrs. Del Rio sa mansyon, siguradong matagal niya na itong ipinatapon. Minsan nga, natutulala na lamang siya. Napapaisip siya kung hanggang kailan kaya niya titiisin ang lahat. Araw-araw din siyang napapasandal na sana malaman na niya kung nasa ng kapatid para makalis na siya sa piling ni Armando. Siguro, susubok na lamang siya ng ibang paraan para magkaayos ito at ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, nagising siyang wala na naman si Armando sa bahay. Na magtanong ang mga magulang nito, sinabi niyang may kinilangan tong ayusin sa Kapitolyo kaya maagang umalis. Ayaw niyang malaman ng mga to na hindi naman talaga niya alam kung saan to nagpupunta nitong mga nakaraan. Mas mabuti nang alam ng mga ito'y pinipilit nilang ayusin ang relasyon nila. Maghapon na naman siyang inip na inip. Wala siya magawa kundi tumulong sa pagluluto sa kusina, pagkatapos magkulong sa kwarto at maya-maya, bumaba muli. 4:00 na ng hapon na maisipan niyang muling pumanhik sa kwarto. Siesta ni Mrs. Del Rio kaya wala siyang kasama sa malaking sala. Ang nurse nito ay abala sa pakikipag-usap sa cellphone sa pamilya nito, kaya mas minabuti niyang umakyat sa silid. Doon inabala na lang niya ang sarili sa pagpapafamiliarize sa mundo ni Melanie. Nagbuklat siya ng mga photo albums na mag-asawa. Doon, napansin niyang maraming kuha si Melanie na hindi kasama si Armando and vice versa. Doon pa lang nahulaan niya na ako nung relasyon talaga mayroon ang dalawa. Parang napipicture din niya sa isip kung paano nagsasama mga to. Maraming mga pictures na wala sa album. Bagkos, nagkalat na ang mga yon sa cabinet at drawers. Disorganized talaga si Melanie sa loob-loob niya. Isa-isa niyang inayos ang mga yon at nilagay sa bakanteng pahina ng mga photo album. Pagkaway biglang may pumukaw sa atensyon niya. Isang tila diary na kasama ng ilang photo albums na nasa cabinet. Di niya maintindihan pero parang may nagtulak sa kanya para kunin yon at basahin. Doon narinig niyang lahat ng sentimiento ng kakambal. Valentine's Day ni Valentine's Day, nasa Tokyo siya. Mas importante pa sa kanya ang business conference kaysa sa akin na asawa niya. Ni hindi man lang ako tinawagan para batiin. If I know, sila ng sekretary niyang nagde-date doon. Sunod-sunod na pailing si Meredith matapos basahin ng bahaging iyon. Talaga palang wala sa lugar ang pagkasilosa ni Melanie na marahil isa sa dahilan kung bakit ayon sa kwento nito, madalas tong mag-away at ang asawa. Pinagpatuloy niyang pagbabasa. Kumanda sa akin ang hitad na babaeng yon.
Matagal ko na kasing sinasabi kay Mando, palitan ng lalaking sekretary niya eh. Sinabi ko rin ilang beses na kung ayaw niya na matandang babae ang i-hire, pera hindi na ako nagkakaganito, ayaw naman niya. Napahinto siya sa bahaging iyon. Mando, at hindi pala Arman ang tawag ni Melanie sa asawa. Ngayon nauunawaan na niya kung bakit takang-taka noon si Mrs. Del Rio nang tawagin niyang Arman si Armando. Ano kaya magandang gawin sa babaeng yon? Kailangan maturuan ko siya ng leksyon. Agawin niya ng lahat ng asawa ng iba, wag lang ang asawa ko. Muli siyang napatigil sa bahaging iyon. Ganito ba talaga ka-wicked si Melanie? Parang handa itong pumatay at gumawa ng di maganda para sa mga babaeng umaaligid sa asawa nito. Akmang bubuklatin pa niya ang sunod na pahina nang katukin siya ng maid. Ma'am, may phone call po kayo, sabi nito ng pagbuksan niya. Phone call? Bigla ang pagragasa ng kaba sa dibdib niya. Sino namang tatawag sa kanya dito sa mansyon na mga Del Rio? Siguradong para kay Melanie ang tawag na yon at hindi para sa kanya. Kinakabahan man, lumabas siya ng silid para sagutin ang tawag. Boses lalaking nasa kabilang linya pero malayong malayo ang boses nito kay Armando. Sigurado siyang ibang tao ang nasa kabilang linya. Gusto nga sana niyang itanong kung sino ito pero naisip niya baka maistorbo ang ginagawa niyang pagpapanggap kung sino man ang lalaking ito. So totoo palang nariyan ka, baby? Come on, umuwi ka na please. I'm so sorry. Mainit lang ulo ko kaya kita napagbuhatan ng kamay. Ikaw naman kasi ang kulit-kulit mo eh. Umuwi ka na please. Susunduin kita sa labas ng village ninyo and I promise na hindi ko na ulit yun uulitin. God, hindi ko kaya mawala ka pa ulit sa akin, Melanie. Gimbal si Meredith sa narinig. Malakas ang kutob niya na ang kausap niya ay walang iba kung hindi si Benedict de Torres. Pero bakit naisip itong bumalik siya sa manson? Ibig kayang sabihin hindi makasama ito at si Melanie na mga sandaling iyon? Kung ganon, nasa ang kakambal niya? At ano ang sinabi nito na napagbuhatan ito ng kamay si Melanie? Marahil yon ang dahilan kung bakit ito umalis sa poder ni Benedict kung sakali. Sino yan, Melanie? Ang lover boy mo? Patdang napatingin siya sa may-ari ng boses. Matalim at nang aakusa ang klase ng tingin sa kanya ni Armando. Siya ba ang dahilan kung bakit pinagkait mong sarili mo sa akin, ha? Is he a better lover? May mga tricks ba siya na hindi ko alam? Come on, tell me, para masubukan din natin. Then speak it up kung sino mas magaling sa aming dalawa. Tila nang uuyam ang iting nasa isang sulok ng labi nito. Nanginginig ang mga kamay na binilek niya ang receiver sa cradle. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon, siyang talaga si Melanie na huling-huli ng asawa nito sa akto habang kausap si Benedict de Torres. Pero nainsulto siya ng todo sa lahat ng pinagsasabi nito. Sa galit, tinapatan niya ng matalim nitong tingin. How dare you say that to me, Armando? Mataas ang tonong sabi niya rito habang nagtatagis ang bagang. Pinauwi mo lang ba ako rito para insultuhin at sumbatan? Oo nga't ang mga magulang nito ang nagpumilit na bumalik si Melanie sa buhay nito. Pero sa huli pumayag pa rin naman si Armando. Kaya't sa tingin niya sobra-sobra naman na ang mga salitang binibitawan nito para sa kakambal niya. Hindi ito sumagot. Sa halip tinalikuran siya at nagtuloy sa bar. Sinundan niya ng tingin ang bawat kilos nito. Kumuha ito ng yelo at baso, tsaka nagpatuloy sa porch. Umupo naman siya sa mahabang sofa at pinanood ang bawat galaw nito. Do'y kitang-kita niya na parang tubig lamang kung tunggain nito ang alak. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya rito. Bakit ginagawa mong tubig ang alak? Ano bang problema mo? Galit ka ba sa akin? Look, alam kong masama ang loob mo na narito ako, pero pumayag ka naman na tanggapin ako ulit, hindi ba? Kahit pa para sana ang dahilan mo, tanggap ko naman. Kahit para lang gamitin ako sa eleksyon mo, okay lang. Will you please leave me alone? No. Why don't you be honest with me, Armando? Akala ko ba you're willing to give me another chance? Pero hindi naman pala totoo yon. Ginawa mo lang pala yon ng buong kaplastikan. Muli itong tumangga ng alak. Didn't I give you another chance? Tinanggap naman kita ulit, hindi ba? Nakangising sabi pa nito nang muli siyang tapunan ng tingin. Hindi mo naman talaga ako binigyan ng chance eh. Mukhang tinanggap mo lang ako ulit para parusahan? Hindi niya maintindihan, pero totoong sakit ang nararamdaman niya. Sa tuwing titingnan siya nito na masama, sa tuwing tutuyain siya nito ay parang pinipiga ang puso niya. Hindi siya aware pero papasa siyang best actress ng mga sandaling iyon.
Kahit isa'y walang makapagsasabi na hindi siya si Melanie dahil hindi ka nagbabago. Kabuntot mo kahit saan ang lover mo. Ang lakas ng loob mong hanggang dito sa bahay, patawagin mo yon? Yun ang pinakamasakit na ginawa mo sa akin, Melanie. Kasal pa tayo, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na pinagtataksiran niyo ko ng ex-boyfriend mo. Tumungga pa muli ito ng alak bago muli nagpatuloy. You know what? Sana sinabi mo na lang na mas gusto mo pa rin siya kaysa sa akin. Na siya pa rin ang mahal mo at napasubo ka lang sa pagpapakasal sa akin. Mas matatanggap ko pa yun Pero yung harap-harapang mahuhuli ko na ginagago niyo ako, walang kasing sakit, Melanie. Armando, siya yung kausap mo sa phone, hindi ba? Hindi siya makasagot. Paano ba niya sasabihin dito na hindi nga niya kinuha ang pangalan ng kausap? Pero malakas ang kutob niya na yun nga ang lover ng kakambal niya. See? Hindi ka makasagot dahil totoo. Nagbabaga ang mga mata nito. Ang mga labi nitong natural na manipis, lalo naging isang guhit dahil sa tinitimpi nitong galit. Pero, hindi ko in-entertain ang tawag niya. In fact, sinabi ko sa kanya na wag na siyang tatawag ulit. Sa kabila ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib, ay nagawa niyang sabihin. Nakita mo na? Lalo itong nagligab sa galit. Para tong gasolinang dinarang sa apoy na anumang oras ay sasabog. Bakit alam niya na narito ka na? That only means may affair pa rin kayo, kaya alam niyang bawat galaw mo. No, hindi totoo yan, Mando. Hindi niya masabi kung nagsiselos ba ito o nasasaktan lamang ang male ego dahil sa kataksilang ginawa dito ni Melanie. Maya-maya'y padaskol itong tumayo at walang pag-aalinlangan, babalang sinambilat siya sa isang braso. Napangiwi siya dahil masyadong madiin ang pagkakahawak nito. Armando, ano ba? Nasasaktan ako? Aniya habang hila-hila siya nito paakyat sa hagdan. Come on! Pakita mo sa akin ngayon na talagang wala ka ng balak ituloy ang relasyon mo sa hayop na yon. Pakita mo sa akin na ako lang lalaki sa buhay mo ngayon, Melanie. Bigla ay gusto niyang manginig sa tinutumbok ng salita nito. Halos kalad ka rin siya nito hanggang sa makapasok sila sa master's bedroom at walang babalang basa na lamang itinulak sa kama. Napatihaya siya ng higa doon. Ang bestida niyang suot dumilis hanggang sa ibabaw ng kanyang hita, kaya alam niyang nakalitaw ang mga yon ngayon. Wala sa loob na hila niya yon pababa nang mahuling doon nakatingin sa Armando. Segundong lumipas, nasa ibaba niya na ito. Nakadaga ng kalahating katawan sa kanya habang ang mga paa nito ay nanatili sa sahig. Armando, please. Hindi niya alam kung anong sunod na sasabihin. Batid niyang lalo itong magliliyab sa galit kapag pinigilan niya at mas lalong iisipin nito na may relasyon pa si Melanie at ang lover nito. Now prove to me na willing kang ibasurang kung anumang meron kayo ng lalaki mo. Melanie, pakita mo sa akin na ako lang gusto mo. Pagkasabi noon, muntik na siyang mapatili nang bumaba ang labi nito sa kanyang leeg. Ang mga kamay nitong nasa kanyang balikat kanina, lumipat na ngayon sa kanyang dalawang dibdib. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanya na pakiramdam niya galing sa kanyang kaluluwa. Hindi siya maaaring magkamali. Pangailangan na nakikita niya sa mga mata ni Armando. He wanted to make love to her. No, Armando, hindi ako si Melanie. Ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. God, gusto ko ang ginagawa ni Armando, pero hindi dapat. Hindi. Natatangay lamang siya dahil undeniable ang appeal ng lalaking kasama niya sa silid na iyon. Pero lahat ng inhibisyon niya ay tuluyang lumipad nang ganap nitong sakupin ang labi niya sa kauna-unahang pagkakataon. Tigagal siya, para siyang napaso sa hatid na init ng labi nito sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mata niya dahil ito ang kauna-unahang lalaki na nakahalik sa kanya. No boyfriend since birth ang status niya at kahit sa hinagap hindi niya akalain na ang asawa ng kakambal ang magpaparanas sa kanya ng unang halik. Halo-halo ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya umiikot ang buong paligid. Segundong lumipas at bigla itong tumigil sa ginagawa. Kunot-noo siya nitong tiningnan na naging dahilan ng pagtataka niya. His face was a few inches away from hers. Distansyang gustong magpawala sa katinoan niya. Why do I have this feeling na hindi ikaw ang asawa ko? Ayoko mang aminin but you're such a good kisser before. But now sa tingin ko, hindi ka marunong humalik. Kumalabog ang puso niya sa narinig. Paano ba niya sasabihin dito na hindi naman talaga siya marunong? Na kanina muntik pa nga niya makagat ang pang-ibabang labi nito. What is wrong with you, Melanie? Gumaganti ka ba sa akin? Ha?
Of course not, Armando. Then why? You used to crave for my kisses. Naninibago ko sa'yo ngayon. Bago pa siya muling makapagsalita, muli na nitong sinibasib ng halikang labi niya. Kaagad kinilabutan si Meredith. Kilabot na napakasarap sa pakiramdam at noon lamang niya naramdaman. Ang mga bisig nito ay iniwan na magkabilang dibdib niya at niyakap na mahigpit sa buo niyang katawan. Hindi na halos siya makahinga. Bumubulong ang isip niya na kailangan niyang manulak pero parang wala siyang kalakas-lakas gawin yon. Tila lahat ng buto niya sa binti unti-unting nalulusaw. Para siyang hinihigop ng halik nito. Nilulusaw ng halik ang lahat ng katinoan na natitira sa kanyang kabuuan. Di niya maintindihan ang sarili pero gusto niyang tugunin ang halik na iyon. Sabihin ang tumalikod siya sa katwiran pero mas lalo lang itong magtataka kung mananatili siyang hindi ito tutugunin. She now kissed him back. Walang duda, Armando Del Rio was an expert kisser. Kayang-kaya nitong baliwin ang babaeng dadampian nito ng mga labi. Kagaya na lamang niya ngayon. Dama ng buo niyang pagkatao ang iba't ibang uri ng sensasyong binubuhay nito sa kanyang kaibuturan. Ang mga kamay nito ay nag-uumpisa ng humaplos sa kanya. Dooy tuluyan ang umilaw ang babala sa kanyang utak. Sigurado na kapag hinayaan pa niyang lumipas ang sandali, tuluyang mawawala sa kanya ang iniingatan. Maging iyo'y mawawala sa kanya dahil sa kakambal. Inihanda niya ang sarili para manulak. Bahala na kung bigla na naman tong magliyab sa galit. Pero bago pa niya magawa iyon, sunod-sunod ng katok sa pinto ang kanilang narinig. Kapwa sila natigilan. Nang tignan niya si Armando sa lubong ang kilid nito at madilim ang mukha. Mayor, pasensya na po pero may mga supporters ho kayo sa ibaba. Hindi raw ho aalis doon hanggat hindi kayo nakakausap. Anang maid sa labas ng silid. Otomatikong napapalatak si Armando. Lihim naman siyang nagdiwang at mukhang pagkakataon pa rin ang gumagawa ng way para maisalba niya ang pagkabirhen. Sambako lang mukha nitong bumaba ng kama. Nagpalit ng damit at nagsuot ng jeans na hindi siya tinitingnan. Nang ibababa nito ang shorts na suot, bumangon siya sa kama para lumayo dito. Let's go downstairs. Change your clothes. Anitong tinapunan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinausap siya nito ng mahinahon. Okay. Pumili siya ng mga damit sa closet ni Melanie. Simpleng floral dress na nakita niya, tanda na sanang isuot, pero hinihintay siya ni Armando. Mukhang plano nitong sabay silang bumaba, pero hindi naman niya magawang magubad sa harapan nito. Nagtatalong isip at katwiran niya. Dahil iniisip naman niya ang isipin nito kung sakaling makahalata ito na hindi siya makapaghubad sa harapan nito. Di niya malaman ang gagawin, kung papasok ba siya sa loob ng banyo o ano. Ang ending, nakatayo lang siya sa gilid ng kama habang hawak ang damit na kinuha niya sa closet. Hurry, Melanie! Naghihintay ang mga tao. Untag nito sa pagkapatda niya. Muli, nataranta siya. Hindi niya malaman kung saan susulong. Pero hindi niya talaga kaya maghubad sa harapan nito. Kaya't sa huli, mas pinili niyang pumasok na sa loob ng banyo. Bahala na kung ano pang isipin nito. Armando, for real, ano na ba talagang reconciliation ninyo? Untag ni Kenzo sa kanya. Pinagbigyan niya ito at ang iba pa nilang kaibigan ni Melanie sa barbecue party na gusto ng mga ito. Na mga sandaling iyon, nasa Villa Celestina sila, pero ngayon narito siya sa dalampasigan at malayo sa karamihan. Sinundan siya ron ni Kenzo. Sa kamay nila ay tig-isang bote ng beer. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya dahil sa tanong ng kaibigan. Hindi ko alam. Aaminin ko sa iyo na napilitan lang ako. Kung akong masusunod, ayoko na talagang bigyan ng chance si Melanie. Hindi ko lang talaga matanggihan ang parents ko, lalo ng mama. Seryosong tugon niya sa kaibigan. Bigla, naalala na naman niyang pagkakahuli niya rito ng isang araw. Nakausap na naman ang kalaguyo. Naiintindihan ko sila, Armando. Mga magulang mo sila at lahat ng mga magulang. Walang ibang gusto kundi ang maging maligayang anak. Umaasa lang silang maaayos niyo pa ni Melanie ang marriage ninyo, knowing na super traditional na tito at tita. Ayaw nilang sira ang pamilya. I doubt kung magiging maligaya pa ako with her, Kenzo. Nabigyan ko na siya ng chance but still, kahongkagan pa rin ang nararamdaman ko ngayon. Pare naman, she's still your wife. Yeah, dahil nakatali kami sa lintik na kasal na yon, na isang pagkakamali lamang pala. Pare, bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Sa nakikita ko naman mukhang malaki ng pinagbago ni Melanie. Malay mo naman, willing talaga siyang magbago para sa pag-aayos ninyo.
Knowing Melanie, sa umpisa lang yan, pare. Siyempre, bumabawi sa nagawa niya. But unfortunately, sa tuwing nakikita ko naman siya, naalala ko lang kataksi ng ginawa niya sa akin. Later on, alam kong lalabas din ang tunay niyang kulay. She made my life miserable, and I know I don't deserve this. Paulit-ulit niyang sinasabi. Tinigil na niya ang ugnayan sa lalaki niya, but still, tumatawag pa rin hanggang sa mansyon ang hayop na iyon. Pagkasabi niya noon, napamura siya. Yon ang pinakamalaking insultong natanggap ko sa buong buhay ko. And you cannot blame me kung hindi ko yun makalimutan until now. I doubt if she's worth to be trusted. Why don't you forget the past para makapagsimula ulit kayo? Willing naman akong gawin yan, pare. Pero parang multong nakasunod sa akin na naging affair nila ni Benedict. Alam ko pinagtatawanan ako ng hayop na yun ngayon. Dude, kung willing ka talagang bigyan siya ng chance, dapat kalimutan mong lahat ng nangyari. Huwag mong isipin ang mga naging kasalanan ni Melanie. Dahil kung yun lang din ang nakikita mo, pahihirapan mo nga lang ang sarili mo, pare. I don't know, Kenzo. Naiintindihan kita, Armando. Pero bakit tinanggap mo pa siya kung wala rin naman palang pupuntahan kahit magsama pa kayo ulit? Gaya nga ng sabi ko, dude, ginusto ka lang pagbigyan ng mama at papa. Besides, bakit siya pa magiging kasiraan ko sa darating na eleksyon? Hindi ba't masyado namang magiging unfair sa kanya? Pare, baka umasa pa siya. Nandito na to, pare. So I guess, bibigyan ko siya ng ilang buwan. Titingnan ko kung kaya ko pang ibalik ang pagmamahal ko sa kanya at tatanggapin ko siya ng buong buo. Total, naniniwala naman ako sa milagro. Very optimistic din ng mama. In fact, alam kong ginagamitan niya ng reverse psychology si Melanie para makonsensya ito na tuluyang magbago. Ang hindi ko alam ay kung talaga bang ang mga yon sa kagaya ng asawa ko'y tatalab. Well, ang masasabi ko lang, makita kayong masaya ulit ni Melanie, ang gustong mangyari ng buong barkada. 2 months, dude. Bibigyan ko siya ng 2 months at kailangan makumbinsa niya akong hindi ko dapat ituloy ang pagpapaanal sa kasal namin. But look at her, pare. Sa tingin ko, hindi na siya ang lumang Melanie. Isang iling lamang ang isinagot niya rito. Pwedeng-pwede kang bigyan ng award bilang isang best actress, Melanie. Buong pait na sabi ni Armando nang makabalik na sila ng sariling villa matapos ang swimming at barbecue party ng gabing iyon. Napamaang siya. What do you mean? Nakumbinsi mong lahat na nagbago ka na ang stubborn, self-centered at immature wife ko ay ibang-iba na ngayon. Grabe, napakagaling mong umarte. Automatikong nagsalubong ang kilay niya. So iniisip pala nito ng lahat ng pinakita niya kanina sa mga kaibigan nito at ni Melanie. Pawang pagkukunwari lamang? Minsan gusto ko nang isipin na hindi talaga ikaw yan. But at the end of the day, I come to realize na daig mo nga pala ang artistang nag-workshop kapag nasa harap ka ng madla. Natigilan siya. Nakakalata na yata ito. Ano ang gagawin niya? Aamin na kaya siya? Kaya ba niyang tanggapin ang galit nito kung sakali? And much more, kaya ba niyang kumala sa pagpapanggap na iyon? You're speechless. Is there something you want to tell me? Namumutla ka na dyan. Umiling siya. Wala. Gusto ko lang sabihin na pwede namang magbago ang lahat ng tao, especially kung gagawin mo yon para sa taong mahal mo. Yumuko siya matapos sabihin iyon. Well, sana nga. Para magbunga naman ang efforts ng mama at papa. Good night. Salamat sa pag-aasikaso mo sa mga guest natin kanina. Paniwalang paniwala sila na ang asawa kong si Melanie Del Rio ay isa ng anghel ngayon. Sabi nito na may mapang insultong ngiti na nakapinta sa mga labi. Matapos iyon, tinungo nito ang couch. Doon ito planong matulog. Gusto niya sanang sabihin, siya na lamang doon, pero huminga na ito patalikod sa may gawi niya. Hanggang kailan kaya maitatago ni Meredith ang tunay niyang pagkatao? Ano na kaya ang nangyari kay Melanie matapos niyang sumama sa ibang lalaki? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.